Si Kim Hee-joo ay tila minala sa pag-ibig dahil nagkaroon siya ng kasintahang si Lee Do-kyung, isang piloto na nalunod sa utang dahil sa pagsusugal. Dahil sa matinding pagnanais na yumaman, napasok ni Do-kyung ang mundo ng iligal na sugal at kalaunan ay nawalan ng lahat ng pera. Sa desperasyon, ninakaw niya ang isang kabaong na naglalaman ng ginto at agad na nakipag-ugnayan kay Hee-joo upang pagplanuhan kung paano maitakas ang kayamanan. Ngunit mabilis itong naamoy ni Park Ho-cheol, isang malupit na loan shark na konektado sa smuggling ring, kaya agad niyang ipinahabol at ipinapatay si Do-kyung. Habang ipinapahanap ni Ho-cheol sa kanyang mga tauhan ang sasakyang may laman ng kabaong, isa sa mga tauhan ang nakakita nito at sinubukang wasakin ang salamin gamit ang pamalo. Sa gitna ng matinding takot, nagawa ni Hee-joo na makatakas mula sa mga gangster. Nagsimula ang lahat sa isang magulong umaga nang magising si Kim Hee-joo dahil sa walang tigil na katok ng kanyang landlord. 3 buwan nang nawawala si Do-kyung at hindi man lamang nakapagbayad ng upa. Hindi rin siya makontak dahil hindi na gumagana ang kanyang numero. Mas lalo pang lumala ang sitwasyon nang maharang ang credit card ni Hee-joo at matuklasan niyang ubos na rin ang laman ng kanyang bank account. Gutom at punong-puno ng pag-aalala, nagtungo siya sa trabaho bilang airport security agent. Doon ay napansin niya ang isang kahina-hinalang lalaking tila nagmamasid sa kanya, kaya dali-dali siyang nagtago sa cargo inspection area. Binalaan pa siya ng kanyang supervisor tungkol sa isang estrangherong nagpapakilalang kamag-anak niya at naghahanap sa kanya sa kahina-hinalang paraan. Sinabi rin ng supervisor na kung wala naman siyang ginagawang mali, hindi niya kailangang magtago, kung hindi ay baka habang buhay siyang mamuhay sa takot tulad ng lalaking iyon. Samantala, si Do-kyung ay lubog na sa utang sa mga loan shark. Habang nasa Thailand, napilitan siyang tanggapin ang isang mapanganib na trabaho upang mailigtas ang sarili. Kailangan niyang maghatid ng isang misteryosong kabaong papuntang South Korea kapalit ng kanyang buhay. Nagkunwari siyang pupunta sa banyo upang matawagan si Hee-joo at sabihin kailangan nitong umalis agad sa kanilang bahay. Pagkababa niya ng tawag, may mga armadong lalaki nang sumugod sa apartment. Sa kabutihang palad, mabilis na nakatakas si Hee-joo sa pamamagitan ng bintana. Habang nasa bus, puno ng takot at pagkalito si Hee-joo. Tinawagan niya si Do-kyung at tinanong kung muli na naman ba itong nasangkot sa pagsusugal at pagkakautang. Hindi gaanong nagpaliwanag si Do-kyung at sinabi lamang niyang may isang negosyo siyang ginagawa. Ikinuwento niyang may kaibigan siyang chairman sa Cambodia at may empleyado itong namatay, kaya kailangang maipadala agad ang bangkay sa Korea. Ngunit dahil komplikado ang proseso sa airport, hiniling niya kay Hee-joo na tulungan siyang makalusot ang kabaong. Iginiit pa niyang si Hee-joo mismo ang mag-inspeksyon dito upang matiyak na walang magiging problema. Bagamat kinakabahan, pumayag si Hee-joo alang-alang sa kanyang kasintahan. Nang dumaan ang kabaong sa scanner ng airport, halos tumigil ang tibok ng puso niya nang magbigay ng alerto ang makina. Ngunit mabilis siyang nakapag-isip at sinabi sa supervisor na mga dekorasyong metal lamang ang nakita ng scanner. Dahil naniwala ang supervisor, pinayagan niyang makalusot ang kabaong. Pagkalabas ng kabaong sa airport, mabilis itong isinakay sa isang van kasama si Do-kyung. Habang papunta sila sa destinasyon, bigla niyang tinutukan ng baril ang driver at pinilit itong baguhin ang direksyon. Nang tangkain ng driver na lumaban, inagaw ni Do-kyung ang manibela at itinaboy ito palabas ng sasakyan upang mapasa kanya ang kabaong. Pagkatapos nito, tinawagan niya si Park Ho-cheol at ginamit ang kabaong bilang pangnegosasyon sa kanyang utang. Dati ay may utang siyang 200 milyong won sa kasino at ang orihinal na kapalit ng pagbura nito ay ang matagumpay na paghahatid ng kabaong. Ngunit nang mahawakan niya ang kayamanan, nagbago ang isip niya. Humingi siya ng 1 bilyong won kapalit ng pagbabalik ng laman ng kabaong. Alam niyang napakahalaga ng kontrabandong nasa loob nito kaya naniniwala siyang makatwiran lamang ang kanyang hinihinging kabayaran matapos niyang isugal ang sariling buhay. Nagbigay siya ng ultimatum hanggang alas 12 ng gabi upang maibigay ang pera. Bagamat kunwaring pumayag si Ho-cheol, agad naman niyang ipinahanap ang lokasyon ni Do-kyung sa tulong ng isang tiwaling pulis. Kalaunan ay lihim na nakipagkita si Do-kyung kay Hee-joo sa isang greenhouse. Binigyan niya ito ng bagong cellphone at sinabihang hintayin lamang ang kanyang tawag. Kapag tumawag siya, kailangan ni Hee-joo na dalhin ang van sa itinakdang lugar. Ngunit kung lumampas na ng hating gabi at wala pa rin siyang balita, kailangan itong tumakas kasama ang kabaong. Nangako siya na kapag nagtagumpay sila, makakapagsimula sila ng bagong buhay at makakalayo sa lahat ng problema. Dahil sa matatamis na pangako ni Do-kyung, muli na namang nagpadala si Hee-joo. Ngunit hindi naging maganda ang kinahinatnan. Pagkababa pa lamang ni Do-kyung ng sasakyan upang makipagkita kay Ho-cheol, bigla siyang binangga ng isang kotse at tumilapon sa malayo. Nasaksihan ni Hee-joo ang lahat at halos mawalan ng ulirat sa takot. Bumaba si Park Ho-cheol kasama ang kanyang mga tauhan upang tiyaking patay na si Do-kyung. Inutusan niya ang mga ito na hanapin ang van na may laman ng kabaong. Kahit naghihinalo, nagawa pang tawagan ni Do-kyung si Hee-joo at sabihing tumakas agad. Habang umiiyak at nagmamakaawa si Hee-joo na huwag siyang iwan, palihim namang nakapasok sa greenhouse si Jang-wook o Wogi, isang misteryosong lalaking naghahabol din sa nakaw na ginto. Natuklasan niya ang van at agad ipinaalam ito sa grupo sa labas. Samantala, nakita ni Ho-cheol ang cellphone ni Do-kyung at napansin niyang wala rito ang susi ng sasakyan. Doon niya napagtanto na may ibang taong nagmamaneho ng van. Sa loob ng greenhouse, binasag ni Wogi ang salamin gamit ang martilyo at nakita niya si Hee-joo sa loob. Sa matinding takot, agad pinaandar ni Hee-joo ang sasakyan at nakatakas, dahilan upang matalsik si Wogi palabas. Ngunit paglabas niya ng gate, agad siyang pinalibutan ng mga tauhan ni Ho-cheol na armado at walang tigil na pinupukpok ang sasakyan. Napaatras si Hee-joo upang makaiwas habang si Wogi naman ay muntik ng masagasaan.
Sa kabila nito, muli siyang kumapit sa gilid ng sasakyan habang patuloy ang magulong habulan. Kaya nang apakan ni Hiju ang gas upang makatakas mula sa mga tauhan na nakapalibot sa kanya, tumama sa mukha ni Woogie ang kahoy na nakaharang sa unahan. Pagkalabas niya, muntik naman siyang bumangga sa sasakyan ni Park Ho-chul. Mabuti na lamang at mahusay siyang magmaneho kaya naiwasan niya ito sa tamang oras. Ngunit nang makaalis siya, desperadong umakyat si Ho-chul sa bubong ng van upang pigilan siya. Wala nang ibang maisip si Hiju kundi ang patuloy na pagmamaneho palayo. Nang makita niyang gumapang na si Ho-chul hanggang sa windshield at sinusubukang basagin ito gamit ang ulo, naglakas loob siyang idaan ang sasakyan sa speed bump sa gilid ng kalsada. Dahil sa malakas na pag-alog, natalsik si Ho-chul mula sa sasakyan. Hindi pa man siya tuluyang nakakabawi mula sa panganib, tumunog na ang telepono. Si Ho-chul pala yon, gamit ang cellphone ni Lee Duk-yong at hinihingi ang sasakyan. Naalala ni Hiju ang bilin ng kanyang kasintahan na sa anumang paraan ay huwag niyang hahayaang mawala ang van. Kaya pinutol niya ang tawag, itinapon ang telepono at mabilis na nagmaneho palayo. Sa gitna ng takot, itinago niya ang sasakyan sa isang abandonadong minahan. Nang makita niya ang nakakatakot na karatula roon, naalala niya ang isang madilim na bahagi ng kanyang nakaraan. Noong bata pa siya, habang ipinapasya ang aso, naligaw siya sa loob ng isang hukay. Sinubukan niyang umakyat, ngunit hindi niya kaya. Sa sandaling iyon ng kawalan ng pag-asa, hiniling ni Young Kim Hiju na sana ay dumating ang kanyang ina upang iligtas siya. Ngunit tila panaginip lamang iyon. Pagbalik sa kasalukuyan, nang makapasok na siya ng mas malalim sa minahan, binuksan ni Hiju ang kabaong sa likuran ng sasakyan. Nagulat siya nang makita niyang hindi bangkay ang laman nito, kundi puro ginto. Habang tinititigan ang mga gintong iyon, alam niyang ito na ang pagkakataong makakapagpabago sa buhay niya at makakapagtapos sa lahat ng hirap na kanyang pinagdaanan. Hindi naging maganda ang nakaraan ni Hiju. Noong minsan naipit siya sa isang hukay, nailigtas man siya ng kanyang ina na si Yeo Sonok, hindi siya nito inalo. Sa halip, nilapitan siya nito na tila sasaktan pa. Mula noon, inisip ni Hiju na siya ang malas sa buhay ng kanyang ina, ngunit ang tunay na malas ay ang pagsusugal. Noon, labis ang pagkahumaling ni Sonok sa sugal hanggang sa maubos ang kanilang ari-arian at dinala pa niya si Hiju sa pawn shop upang mangutang ng 20 milyong won. Mula pagkabata hanggang sa pagtanda, hindi kailanman naranasan ni Hiju ang tunay na kaligayahan. Kinailangan niyang gawin ang lahat ng uri ng trabaho para sa kanyang masamang stepfather upang may maipambayad siya sa tuition. Kaya pa niyang tiisin ang bigat ng buhay, ngunit ang kalaswaan ng lalaking iyon ang tuluyang lumampas sa kanyang hangganan. Naunawaan ni Hiju na kung gusto niyang makawala sa putik na kinalulubugan niya, sarili lamang niya ang maaasahan. Kahit desidido na siyang umalis at talikuran ang magulong pamilyang iyon, hindi pa rin niya napigilang tawagan ang kanyang ina sa huling pagkakataon. Umaasa siyang maisasama niya ito upang magsimula silang muli. Ngunit tahasan siyang sinabihan ni Sonok na huwag na siyang tatawaging ina. Dahil sa pagtakwil ng kanyang ina, napaiyak si Hiju sa sobrang sakit. Sa ilalim ng anino ng kanyang bangungot na kabataan, ang gintong nasa harap niya ang naging huling salbabida upang maipanganak siyang muli. Gayunpaman, hindi siya nagpadala agad sa pera at tumakas. Upang hindi paghinalaan, kalmado siyang bumalik sa airport at nagtrabaho na parang walang nangyari. Pagkatapos, tinawagan niya ang lahat ng ospital upang hanapin si Dok-yong. Ngunit tila patuloy pa rin siyang hinahabol ng malas dahil dumating ang pulisya sa mismong security inspection team. Mukhang naamoy na nila ang kaso ng gintong kabaong at napunta ang lahat ng hinala kay Hiju dahil siya ang nakaduty noong araw na yon. Nang tanungin siya ng pulis kung bakit niya pinadaan ang kabaong kahit nagbigay ng pulang alerto ang scanner, nataranta siya at nauutal sa pagsagot. Mabuti na lamang at dumating ang supervisor sa tamang oras upang sagipin siya. Ipinaliwanag niyang naiulat naman ni Hiju ang insidente at isa lamang itong karaniwang technical error. Nauunawaan din ng supervisor na kung ganito kahigpit ang investigasyon ng pulisya, malamang ay hindi bangkay ang nasa loob ng kabaong kundi kontrabando. Nang ipakita ng pulis ang larawan ni Dok-yong at magtanong tungkol sa kanya, makahulugang tumingin ang supervisor kay Hiju dahil alam niyang dati itong nagtrabaho sa immigration hall at posibleng kilala niya ang co-pilot na yon. Ngunit nanatiling kalmado si Hiju at iginiit niyang pormal lamang ang kanilang pagkakakilala at wala silang personal na relasyon. Sa sandaling iyon, nakatanggap ng balita ang pulisya na si Dok-yong ay kasalukuyang ginagamot sa isang ospital. Agad na tinandaan ni Hiju ang address. Bagamat nakalusot siya sa pulisya, hindi niya nalinlang ang supervisor. Inutusan siya nitong magsumite ng resignation letter kinabukasan upang hindi madamay ang airport sa problemang kinasasangkutan ng kanyang kasintahan. Nagmadaling pumunta si Hiju sa ospital, ngunit nadatnan niya roon ang grupo ni Ho-chul na nagbabantay. Napilitan siyang magtago sa isang sulok at maghintay ng pagkakataon. Nang mawala sandali ang atensyon ng mga gangster, mabilis siyang nakapasok sa kwarto ni Dok-yong. Nang makita niyang unti-unti nang gumagaling si Dok-yong matapos ang operasyon, sinabi ni Hiju na nakatago ang van sa abandonadong minahan. Ibinunyag din niyang hindi gamot ang nasa loob nito tulad ng akala niya, kundi isang buong kahon ng kumikinang na gold bars. Kahit nasa kamay na nila ang isang malaking kayamanan, ang kaligtasan pa rin ni Dok-yong ang pangunahing inaalala ni Hiju. Nang marinig ni Dok-yong ang tungkol sa ginto, sa halip na ibalik ito sa tunay na may-ari, muling umusbong ang kanyang kasakiman. Kinuwenta niyang kung makukuha nila ang lahat ng ginto, mababago ang kanilang buhay at mabubuhay sila ng marangya at masaya. Upang malinlang ang lahat, agad siyang gumawa ng plano para kay Hiju. Binigyang diin niya ang pinakamahalagang bagay, ang lokasyon ng ginto ay dapat manatiling lihim at hindi dapat sabihin kahit kanino.
Naniniwala siyang kung walang ebidensya ang pulisya na hawak nila ang ginto, ang kaso ng iligal na transportasyon ng kontrabando ay maaari lamang magresulta sa pinakamatagal na isang taong pagkakakulong. Habang nakakulong si Lee Dokyung, si Kim Hee-ju ang naatasang magtago ng kayamanan. Sinunod niya ang plano ng kanyang kasintahan at bumalik sa abandonadong minahan. Isa-isa niyang inilabas ang lahat ng gold bars mula sa kabaong, itinago ang mga ito sa isang malalim na hukay at tinabunan ng lupa upang walang makakita. Pagkatapos, sinunog niya ang kabaong upang mabura ang lahat ng ebidensya. Dinala rin niya ang van sa isang lumang greenhouse at maingat na nilinis ito upang walang matirang fingerprint o anumang bakas na maaaring masundan ng pulisya. Bago tuluyang mawala si Dokyung, mahigpit niyang bilin kay Hee-ju na putulin ang lahat ng komunikasyon sa kanya upang hindi sila mabuking. Samantala, sa ospital, walang tigil si Park Ho-cheol sa pananakot kay Dokyung upang mapilit itong ibunyag ang kanyang kasabwat. Ngunit nanatiling tikom ang bibig ni Dokyung at piniling protektahan ang sikreto hanggang sa huli. Naniniwala siyang kapag nalampasan nila ang problemang ito, sapat ang ginto upang mabuhay silang marangya habang buhay. Dahil walang makuhang impormasyon, napilitang umatras si Ho-cheol. Si Hee-ju naman ay nagpa siyang lumayo muna sa gulo at bumalik sa probinsya kung saan nakatira ang kanyang ina na si Yeo Sonok sa isang lumang pawnshop. Pagkikita pa lamang nila ay nagbatuhan na agad sila ng mga maaanghang na salita, ngunit sa kabila nito, hindi pa rin kinayang palayasin ni Sonok ang sariling anak. Mabuti na lamang at wala sa bahay ang stepfather ni Hee-ju, kaya pansamantala siyang nakabalik sa dati niyang kwarto. Habang nagpapahinga, lihim na nagsaliksik si Hee-ju sa internet at nalaman niyang ang bawat gold bar na hawak niya ay tumitimbang ng 10 kilo at may kabuuang 100 piraso siya. Halos hindi siya makapaniwala sa laki ng halagang nasa kanyang kamay. Ayon sa plano ni Dokyung, kailangan lamang niyang maghintay ng 1 taon hanggang makalabas ito sa kulungan at pagkatapos ay maaari na silang tumakas dala ang kayamanan upang magsimula ng bagong buhay sa malayong lugar. Ngunit bago pa man yon, lihim nang kumuha si Hee-ju ng isang gold bar upang maipapalit sa pera para sa gastusin sa kaso at pampiyansa ni Dokyung. Kinabukasan, natunto ng pulisya ang lokasyon ng van at agad itong ipinaalam kay Ho-cheol. Doon nagsimulang maghinala si Ho-cheol na may traidor sa loob ng kanyang grupo. Naalala niyang nakatakas ang sasakyan noong gabing iyon, ngunit misteryosong bumalik sa pinangyarihan matapos ang ilang oras. Dahil nasa ospital si Dokyung noong mga oras na iyon, napunta ang hinala kay Jang-wook o Wogi dahil siya ang direktang nagbantay sa kabaong mula simula hanggang katapusan. Galit na galit si Ho-cheol at walang awang binugbog si Wogi habang pinipilit itong hanapin ang nawawalang ginto. Nagbanta pa siyang papatayin ito kapag hindi niya nahanap ang kayamanan. Ngunit ang hindi alam ni Ho-cheol, matagal nang kilala ni Wogi si Hee-ju dahil magkababata sila. Nang makita ni Wogi si Hee-ju na palihim na gumagala sa paligid, agad siyang nagtungo sa pawnshop ng ina nito upang magtanong. Mabilis namang nakahalata si Sonok na may problema kaya tumanggi itong magbigay ng impormasyon tungkol sa anak. Samantala, walang kamalay-malay si Hee-ju sa nangyayari. Mahigpit niyang yakap ang backpack na naglalaman ng gold bar habang palihim na umiikot sa mga gold shop upang alamin ang presyo nito. Isang shop owner ang nagsabing ang isang 10 kilong gold bar ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 1.5 bilyong won. Dahil sa napakalaking halaga, natakot si Hee-ju na gumawa agad ng hakbang. Sinubukan niyang manghiram ng pera sa isang kakilala, ngunit natigilan siya nang malaman na malubha pala ang sakit ng kanyang ina. Nang gabing iyon, habang nakatayo siya sa labas ng isang gold shop, biglang lumitaw si Wogi. Nagpakilala itong dati niyang kapitbahay at kaklase upang mapalapit sa kanya. Ngunit nanatiling alerto si Hee-ju at nagkunwaring hindi siya nito kilala. Mas hinigpitan pa niya ang hawak sa backpack bago mabilis na sumakay sa bus upang takasan ito. Pagbalik niya sa pawnshop, naawa siya nang makita ang kanyang ina na payat at nanghihina dahil sa sakit. Pinilit niya itong magpatingin sa ospital at nangakong gagawa siya ng paraan upang mabayaran ang gastusin. Ngunit tumanggi si Sonok dahil naniniwala itong mamamatay rin naman siya at ayaw na nitong dagdagan pa ang utang na hindi nila kayang bayaran. Sa parehong oras, palihim na pumasok si Wogi sa pawnshop at naghalughog sa paligid. Sigurado na siyang si Hee-ju ang nagmamaneho ng van noong gabing iyon. Nang maramdaman ni Hee-ju ang panganib, mabilis siyang kumuha ng baril mula sa pawnshop upang harapin ito. Ngunit sa halip na umatras, mahinahong kinausap siya ni Wogi at sinubukang kumbinsihin na ibigay ang kabaong. Tumanggi si Hee-ju, ngunit sa isang sandali ng pagkakamali ay mabilis na naagaw ni Wogi ang baril at hinablot ang kanyang backpack. Nang makita niyang hindi gamot kundi isang mabigat na gold bar ang laman nito, natulala kahit siya sa sobrang gulat. Sa takot, agad kumuha si Hee-ju ng pamalo at pinilit na bawiin ang ginto. Ngunit ikinagulat niya nang ibalik ni Wogi ang gold bar sa kanya. Hindi pala nito balak angkinin mag-isa ang kayamanan. Sa halip, inalok siya nito ng pakikipagtulungan. Ipinaliwanag ni Wogi na kontrolado ng sindikato nila ang halos lahat ng pawnshop at gold shop sa lugar. Kapag sinubukan ni Hee-ju na ibenta ng mag-isa ang isang 10 kilong gold bar, tiyak na agad siyang mahuhuli. Bukod pa rito, kailangan ng legal na pagkakakilanlan sa pagbebenta ng ganoong kalaking halaga ng ginto at hindi iyon madaling gawin ng mag-isa. Bagamat nagdadalawang isip, natakot si Hee-ju na baka patayin siya ni Wogi kapag nailabas na ang lahat ng ginto. Upang pakalmahin siya, nagmungkahi si Wogi ng kasunduan. Kada 3 araw ay magbibigay si Hee-ju ng tig-isang gold bar upang ipapalit niya sa cash at saka ibabalik ang pera rito. Unti-unting napaniwala si Hee-ju, ngunit nanatili pa rin siyang maingat. Nagsinungaling siya kay Wogi at sinabing 10 gold bars lamang ang mayroon siya. Nang marinig iyon ni Wogi, agad nitong kinuwenta sa isip ang napakalaking halaga na maaari nilang makuha.
Kung mapapasa kanila ang lahat ng 10 gold bars, abot iyon sa hindi bababa sa 10 bilyong won. Matapos timbangin ang lahat ng panganib at benepisyo, pumayag si Hiju sa alok ni Woogie. Nagkasundo silang hahatiin ang kita sa 7-3%, 7 bahagi para kay Hiju at 3 bahagi naman para kay Woogie. Pagkatapos nilang magkasundo, agad ding inilatag ni Woogie ang plano kung paano nila ilalabas ang ginto nang hindi nahuhuli. Ipinaliwanag niyang napakadelikadong ibenta ang mga gold bar na tigsa 10 kilo dahil siguradong mapapansin agad ang ganoong kalaking halaga. Ayon sa kanya, mas madaling maibenta ang mga gold bar na tig-1 kilo dahil hindi gaanong kahina-hinala. Ang plano ni Woogie ay tunawin at hatiin ang bawat malaking gold bar sa 10 maliliit na piraso. Pagkatapos, gagamit sila ng mga peking pagkakakilanlan upang maibenta ang mga ito sa iba't ibang gold shop na hindi sakop ng sindikato ni Park Ho-cheol. Isa-isang ibebenta ang bawat piraso sa magkakaibang tindahan hanggang sa tuluyang maging malinis na cash ang lahat ng ginto sa loob lamang ng 1 buwan. Bago sila magsimula, binalaan ni Woogie si Kim Hee-ju na habang hindi pa nagiging pera ang ginto, kailangan nilang magtiwala sa isa't isa. Kapag may nagtaksil, siguradong masama ang kahihinatnan nilang dalawa. Kasabay nito, may natuklasang lalaking patay ang pulisya na kunwari ay nagpakamatay. Ngunit nang suriin ni Kim Jin-man ang sulat at ang sugat sa tiyan nito, agad niyang nalaman na isa itong pagpatay na ginawang mukhang suicide. Dahil konektado siya sa mga kriminal, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na ipadala agad ang bangkay sa punerarya nang hindi na dumaraan sa autopsy. Samantala, matapos makipagkasundo kay Woogie, agad dinala ni Hee-ju ang kanyang ina sa ospital para sa follow-up check-up. Doon nila nalaman na kumalat na ang cancer ni Yeo Sonok hanggang sa baga at nasa terminal stage na ito. Ipinaliwanag ng doktor na maaaring mabawasan ang sakit at humaba pa ng kaunti ang buhay nito kung sasailalim sa chemotherapy. Ngunit mariing tumanggi si Sonok dahil ayaw niyang maging pabigat sa anak. Dahil mahal na mahal niya ang ina, pilit itong kinumbinsi ni Hee-ju na sumailalim man lang sa basic treatment upang hindi gaanong mahirapan sa mga nalalabing araw nito. Ngunit sa halip na pumayag, nakapagsalita pa si Sonok ng masasakit na salita na lalo lamang nakasakit kay Hee-ju. Habang nangyayari iyon, hindi pa rin tumitigil si Ho-cheol sa paghahanap sa nawawalang kabaong. Lihim niyang kinuha ang cellphone ni Lee Duk-yong at inutusan ang tiwaling pulis na si Kim Jin-man na kalkalin ang contacts at call history nito. Gusto niyang gamitin ang impluensya ng pulisya upang matukoy ang taong kumuha ng kabaong. Matapos makuha ang records ng tawag, mabilis na nakumpirma ni Jin-man na ang gintong hinahanap ni Ho-cheol ay smuggled gold mula sa ibang bansa. Upang makahanap pa ng karagdagang lead, personal siyang nagtungo sa abandonadong warehouse upang mag-imbestiga. Habang pauwi, napansin niya ang isang convenience store malapit doon at naging kahina-hinala ito sa kanya. Agad niyang hiningi ang CCTV footage at nakuha ang plate number ng sasakyang nakita noong gabing iyon. Nang sundan niya ang galaw nito sa traffic system, nadiskubre niyang nawala ang sasakyan sa Dongsan Mountain area sa loob ng 2 araw bago muling lumitaw. Alam niyang iyon na ang susi sa buong kaso kaya agad niya itong iniulat kay Ho-cheol. Ngunit habang ibinibigay niya ang impormasyon, sinadya niyang asarin si Ho-cheol. Sinabi niyang tila hindi ito pinagkakatiwalaan ng kanilang nakatataas dahil kahit ang mahahalagang detalye ng operasyon ay hindi ipinapaalam dito. Dahil dito, labis na nasaktan ang pride ni Ho-cheol at lalo siyang nagalit. Samantala, dinala ni Woogie si Hee-ju sa isang mahusay na goldsmith na nagngangalang Hans. Nangako siyang bibigyan ito ng 2% ng halaga ng ginto bilang kabayaran, kapalit ng isang kondisyon, huwag itong magtanong ng sobra kung gusto pa nitong mabuhay ng matagal. Nag-alangan pa si Hans at gusto munang makita ang ginto bago tanggapin ang trabaho. Kaya dinala siya ni Woogie kay Hee-ju. Matapos suriin ang gold bar at makumpirmang tunay ito, agad ipinagawa ni Hee-ju ang trabaho ng gabing iyon dahil natatakot siyang baka may mangyaring masama kapag nagtagal pa sila. Eksaktong 12:00 ng hating gabi nang dumating si Hans at isinama sila sa kanyang workshop. Habang abala itong tinutunaw ang 10 kilong ginto, tahimik na nagbantay sina Hee-ju at Woogie, hindi inaalis ang tingin sa proseso. Sa gitna ng paghihintay, biglang binuksan ni Woogie ang tungkol sa nakaraan. Naalala niya ang araw na muntik nang mamatay si Young Kim Hee-ju matapos mahulog sa abandonadong minahan habang hinahabol ang isang aso. Noon pala, si Woogie mismo ang nagtipon sa mga tao sa lugar upang iligtas siya mula sa hukay na yon. Ngunit bumalik agad ang tensyon nang biglang dumating ang may-ari ng workshop ni Hans para sa hindi inaasahang inspeksyon. Mabilis na tinipon ni Woogie ang mga bagong hulmang gold bars at hinila si Hee-ju upang magtago sa likod ng bakal na pinto. Pagkapasok pa lamang ng matanda, agad nitong napansin ang kakaibang amoy at nagsimulang magtanong tungkol sa mga hulmahan sa mesa. Nang maramdamang delikado na ang sitwasyon, malamig na naglabas ng sandata si Woogie at tila handang gumawa ng marahas na hakbang. Agad siyang pinigilan ni Hee-ju, ngunit habang nag-agawan sila ay nasugatan siya ng hawak nitong sandata. Dahil doon ay tumigil si Woogie. Samantala, tila wala pa ring kamalay-malay ang matandang may-ari sa panganib at nagpatuloy lamang ito sa paglalakad papunta sa kanyang upuan habang nagrereklamo tungkol sa pagkakautang at sa posibilidad na maibenta niya ang kanyang shop. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nahulog mula sa bulsa ni Woogie ang ilang gold bars at malakas na kumalabog sa sahig. Dahil sa tunog na yon, agad na napansin ng matanda ang kahina-hinalang sitwasyon. Kahit pilit siyang pinipigilan ni Hans, nagpumilit pa rin itong lapitan ang kabinet upang tingnan kung ano talaga ang nangyayari. Nang mabuksan ng matandang may-ari ang pinto, walang pag-aalinlangan si Woogie na kumuha ng takure at ipinukpok ito sa ulo ng matanda hanggang mawalan ito ng malay. Ngunit hindi pa siya nakontento roon. Susubukan pa sana niyang pulutin ang palakol upang tuluyan ng patahimikin ang matanda. Nagulat si Hans at agad siyang pinigilan.
Sinubukan din siyang pakalmahin ni Hiju sa pamamagitan ng pagpapaalala sa insidente sa minahan noong bata pa sila. Inamin niyang hindi niya kailanman nakalimutan ang araw na iniligtas siya ni Woogie. Dahil sa alaala nilang iyon, unti-unting lumambot ang puso ni Woogie at ibinaba ang hawak na palakol. Tinulungan pa niya si Hiju na dalhin ang matandang amo sa ospital. Makalipas ang ilang oras, natapos din ni Hans ang paggawa ng 10 maliliit na gold bars. Bilang pasasalamat, agad na binigyan ni Hiju si Hans ng isang gold bar bilang kabayaran sa kanyang tulong. Tinanggap ito ni Hans at nangakong sa loob ng susunod na buwan ay maayos niyang maibebenta ang natitirang ginto. Habang bumibiyahe sila pabalik sa syudad, napansin ni Woogie ang sugat sa kamay ni Hiju at nagsimula itong maawa sa kanya. Sinamantala naman ni Hiju ang pagkakataon upang papangakuin siya na habang magkasama sila sa negosyong ito, hindi siya papatay ng kahit sino. Kahit halatang hindi kumbinsido si Woogie sa biglaang kabaitan na hinihingi sa kanya, pumayag pa rin itong subukan. Pagdating ni Hiju sa pawn shop ng gabing iyon, pagod na pagod ang kanyang katawan. Ngunit kahit sa pagtulog ay hindi siya pinatahimik ng mga bangungot tungkol sa kanyang manyakis na stepfather. Nagising siya ng biglaan at nadatnang tahimik na nilalagyan ng benda ni Yeo Sonok ang sugat sa kanyang kamay. Bilang isang ina, naramdaman agad ni Sonok na nasangkot ang kanyang anak sa mapanganib na problema. Inakala niyang nalubog lamang ito sa utang kaya napilitang bumalik sa bahay. Dahil dito, kusa niyang inalok na akuin ang problema ni Hiju at paulit-ulit siyang pinayuhang umalis sa lugar na iyon upang magsimulang muli. Ngunit sa halip na maaliw, lalo lamang nainis si Hiju sa paraan ng pag-aalala ng kanyang ina. Dahil sa bigat ng emosyon, nakapagsalita siya ng masasakit na salita na ikinatahimik ni Sonok. Tahimik lamang nitong tiniis ang sakit mula sa cancer at sa masasakit na sinabi ng anak habang palihim na umiinom ng painkillers upang kayanin ang sakit. Habang nasa pinakamasakit na sandali sila, biglang bumalik sa bahay ang marahas na stepfather ni Hiju matapos mawala ng matagal. Sa sobrang takot, mabilis na pinatago ni Sonok si Hiju sa bodega. Pagkapasok pa lamang ng lalaki, agad nitong napansin na may mga gamit mula sa pawn shop na nawawala. Napagtanto niyang ibinenta ng asawa niya ang ilan sa mga ito habang wala siya. Dahil sa galit, agad siyang nagbunot ng sandata at tinutukan sa liig si Sonok habang pilit itong pinapaamin. Nang makita ni Hiju na nanganganib ang buhay ng kanyang ina, hindi na siya nag-isip pa. Mula sa likuran ay inatake niya ang lalaki gamit ang pamalo. Bumagsak ito sa sahig habang duguan. Sa gitna ng kaguluhan, iniabot ni Sonok kay Hiju ang kanyang huling savings account passbook at umiiyak na pinatakas ang anak. Pinakiusapan niya itong lumayo ng tuluyan at huwag nang balikan pa ang impyernong buhay nila. Matapos matiyak na nakatakas na si Hiju, maingat na pinunasan ni Sonok ang fingerprints sa pamalo bago tumawag sa pulisya at inako ang krimen. Tinanggap niyang gamitin ang natitira niyang lakas upang protektahan ang kanyang anak at alisin ang lahat ng balakid sa daraanan nito. Habang tumatakbo palayo si Hiju na umiiyak, hindi pa man siya nakakalayo ay narinig na niya ang tunog ng mga pulis siren. Wala siyang nagawa kundi panoorin habang dinadala ng pulisya ang kanyang ina. Ang nakaraan ni Hiju ay punong-puno ng pagtakas mula sa kanyang abusadong stepfather. Ilang beses na siyang lumayas, ngunit saan man siya magpunta ay natutunton pa rin siya nito. Tuwing lumalapit ito sa kanya, pera lamang ang habol nito at lagi siyang pinipilit na bumalik sa bahay gamit ang mga nakakasulasok na salita. Dahil ayaw niyang manatiling biktima habang buhay, nagtrabaho si Hiju sa isang kasino na tinatawag na Golden Land bilang cashier. Doon niya unang nakilala si Lee Do-kyung. Noong panahong iyon, si Do-kyung ay isang sikat na high roller na halos lahat ng pustahan ay pinapanalunan. Dumadaloy ang pera sa kanya na parang tubig at mabilis niyang napansin si Hiju. Kinabukasan, binigyan siya ni Do-kyung ng model airplane bilang regalo. May pagkakataon ding ibinigay nito kay Hiju ang lahat ng perang napanalunan nito kasama ang keycard ng hotel bilang tahimik na imbitasyon. Noong una ay palaging malamig at umiiwas si Hiju. Ngunit nang muling magpakita ang kanyang stepfather at gipitin siya, nawalan na siya ng pag-asa. Sa desperasyon, nakita niya si Do-kyung bilang huling liwanag na maaaring magligtas sa kanya. Noong gabing iyon, ibinigay niya kay Do-kyung ang lahat ng perang naipon niya buong buhay niya at hiniling na ipangsugal ito upang makita kung may natitira pa bang swerte sa kanyang kapalaran. Tinanggap iyon ni Do-kyung at personal pa siyang tinuruan sa VIP table. Sa pagkakataong iyon, nanalo ng malaki si Hiju. Mula noon ay naging magkasintahan sila. Ang panahon kasama si Do-kyung ang naging nag-iisang masayang bahagi ng madilim na buhay ni Hiju. Ngunit muli na naman siyang nahulog sa mapanganib na mundo ng iligal na transaksyon. Matapos maibenta ang unang gold bar, lihim na bumalik si Hiju sa minahan upang kumuha pa ng ikalawa at ikatlong gold bar para sa susunod nilang hakbang. Samantala, sa presinto, aksidenteng nakita ni Kim Jinman si Yeo Sonok sa interrogation room. Habang pinagmamasdan nito, pakiramdam niya ay pamilyar ang mukha nito, ngunit hindi niya maalala kung saan niya ito nakita dati. Kasabay nito, sinimulan na rin ni Woogie ang pagbebenta ng mga maliliit na gold bars. Paikot-ikot niya itong ibinenta sa iba't ibang jewelry shops at hindi nagtagal ay nakalikom siya ng napakalaking halaga ng pera. Dahil sa biglang pagyaman, bumili agad si Woogie ng makapal na gold chain at mamahaling sasakyan. Gayunpaman, hindi niya niloko si Hiju at ibinigay niya rito ang eksaktong 800 milyong won na bahagi nito. Samantala, nagkamalay na sa ospital ang marahas na stepfather ni Hiju. Ngunit imbes na tumigil, lalo lamang itong naging mapaghiganti. Ipinilit nitong ay demanda si Sonok at paulit-ulit na hinihinging makita si Hiju. Nang mabalitaan ni Kim Hiju mula sa isang dumalaw sa ospital na gising na muli ang kanyang stepfather, akala niya ay tuluyan na siyang nakatakas sa bangungot ng kanyang buhay. Ngunit muli siyang napunta sa alanganing sitwasyon.
Napansin ni Wogi na mabigat ang iniisip ni Hiju kaya pinilit niya itong magsabi ng totoo. Buong tapang pa niyang sinabi na anumang problema ni Hiju ay problema na rin niya. Matapos marinig ang buong kwento tungkol sa stepfather nito, dalawang opsyon agad ang ibinigay ni Wogi. Ang una ay bigyan ng malaking halaga ang lalaki upang manahimik habang buhay. Ang ikalawa naman ay tuluyan na itong patahimikin. Nangako si Wogi na kung papayag si Hiju na magbayad ng isang gold bar, siya na ang bahala sa lahat at sisiguraduhin hindi madudungisan ang mga kamay ni Hiju. Matapos ang mahabang pag-iisip, pinili ni Hiju ang unang paraan. Nagpasya siyang gamitin ang pera upang tapusin ang problema. Agad siyang nagtungo sa ospital at hinarap ang kanyang stepfather. Inutusan niya itong bawiin ang kaso laban kay Yeo Sonok at ilipat sa kanya ang pagmamay-ari ng pawn shop. Pinagbawalan din niya itong lumapit pa sa kanilang mag-ina mula noon. Nang makita ng lalaki na may makukuha siyang malaking pera, agad itong humingi ng 1 bilyong won. Walang pag-aalinlangan na pumayag si Hiju at nagtakda sila ng pagkikita sa pawn shop kinagabihan upang gawin ang transaksyon. Ngunit nang makaalis siya, sa kanya napagtantong kahit nakapagbenta na sila ng isang gold bar, kulang pa rin ng malaki ang laman ng kanyang account upang maabot ang 1 bilyong won. Doon niya naalala na hindi pa niya nakukuha ang kanyang separation pay mula sa trabaho. Ayon sa kontrata, halos 4 na milyong won lamang iyon, maliit kumpara sa kailangang halaga, ngunit kailangan pa rin niya ito. Nakipagkita si Kim Hiju sa kanyang supervisor upang asikasuhin ang pera para sa kanyang separation pay. Ngunit nang marinig ng supervisor na taga-Dongsan si Hiju, agad nitong napagtanto na siya ang nagmaneho ng van na may dalang kabaong. Nauna nang nakausap ng supervisor si Kim Jinman, ang tiwaling pulis, tungkol sa lokasyon ng kabaong. Sa pamamagitan ng CCTV footage, nalaman nilang noong gabing iyon ay lumiko ang van papunta sa direksyon ng Dongsan. Pagkalipas ng 2 araw, muling lumabas ang sasakyan, ngunit wala na ang kabaong. Maliwanag para sa tiwaling pulis na nakatago pa rin sa Dongsan ang kayamanan. Dahil dito, nagsimula siyang maghinala na may kasabwat si Lee Duk-yung mula mismo sa airport security team. Nang usisain siya ng pulisya, nanatiling kalmado ang supervisor at gumawa pa ng peking alibi na nanonood siya ng sinehan noong gabing iyon. Kalaunan ay nagsimula ng magtanong ang pulis tungkol kay Hiju. Kaya nang hindi sinasadyang mabanggit ni Hiju ang Dongsan, agad na naunawaan ng supervisor ang buong katotohanan. Sinubukan pa ring magpanggap ni Hiju na inosente, ngunit ibinunyag ng supervisor ang isang nakakagulat na sikreto. Noon pala ay naging kasintahan din niya si Lee Duk-yung. Ayon sa supervisor, tunay na babaero si Duk-yung at may mga babae ito sa iba't ibang bansa. Noong una, ang supervisor sana ang balak nitong isama sa operasyon ng kabaong, ngunit tumanggi siya dahil alam niyang walang pag-asang magbago si Duk-yung bilang sugarol. Nang mabigo ito sa kanya, si Hiju naman ang nilapitan nito. Naawa ang supervisor kay Hiju dahil halatang nalinlang ito ng pag-ibig, kaya nagpasya siyang tulungan ito. Sinabi niyang kapag may nangyaring masama ay agad siyang kontakin. Habang pauwi, nakatanggap si Hiju ng mensahe mula sa tiwaling pulis na si Kim Jinman. Pinapapunta siya nito upang kunan ng pahayag bilang witness. Upang hindi lalong pagdudahan, napilitan siyang magsinungaling at sabihing nasa ibang lugar siya noong araw na yon. Pansamantalang tumigil ang pulis sa pag-usisa, ngunit habang tinitingnan ni Wogi ang mga kontak sa telepono, natuklasan nitong may koneksyon si Kim Jinman sa sindikato ni Park Ho-cheol. Doon nila napagtanto na si Ho-cheol mismo ang gumagamit sa pulisya upang mahanap ang nawawalang kabaong. Kasabay nito, nakatanggap ng masamang balita si Hiju mula sa kanyang tiyahin. Nawalan ng malay si Yeo Sonok sa loob ng kulungan at dinala sa ospital ni Kim Jinman. Kritikal na ang kondisyon nito. Ngunit dahil pinaghihinalaan na siya ng pulisya, hindi maaaring magpakita si Hiju. Kasabay pa nito ay nalalapit na ang oras ng pakikipagkita niya sa kanyang stepfather. Binigyan siya ni Wogi ng huling babala. Sinabi nitong huwag nang magpakaawa o magpakabait sa lalaking iyon dahil kahit gaano karaming pera ang ibigay nila ay hindi ito makukontento. Kapag nagpatuloy pa ang sitwasyon, maaari silang parehong mahuli ng pulisya at ng sindikato. At kapag nangyari iyon, hindi lamang ang ginto ang mawawala kundi pati buhay nila. Unti-unting naapektuhan si Hiju sa mga sinabi ni Wogi. Nang gabing iyon, nakipagkita siya sa kanyang stepfather sa pawn shop dala ang kontrata ng paglipat ng pagmamay-ari at 1 bilyong won na cash. Ngunit gaya ng inaasahan, matapos makuha ang pera ay umatras ang lalaki at tumangging pumirma sa kasunduan. Hindi lamang iyon, binantaan pa niya si Hiju at walang awang tinapakan ito habang pinipilit na manatili itong alipin niya sa pawn shop habang buhay kapalit ng kanyang ina. Sa sandaling iyon, tuluyan ng napuno si Hiju. Nawalan na siya ng natitirang awa at kabaitan para sa lalaki. Tahimik siyang nagbigay ng senyas kay Wogi. Matagal na iyong hinihintay ni Wogi. Sa isang mabilis na galaw, agad niyang pinatay ang stepfather ni Hiju gamit ang kanyang sandata. Nakatayo lamang si Hiju habang pinagmamasdan ang lahat. Alam niyang mula sa gabing iyon, tuluyan na siyang tumawid sa landas na wala ng balikan. Matapos tulungan si Hiju na alisin ang kanyang stepfather, dinala ni Wogi ang sasakyan na may lamang bangkay sa isang liblib at abandonadong lugar. Doon niya ito ipinasa sa isang butcher na matagal nang konektado sa underground world. Sa tulong ng kanyang kasanayan, pinagputol-putol ng butcher ang bangkay gamit ang meat grinder at ipinakain ito sa mga baboy. Pagkatapos malinis ang lahat ng ebidensya, bumalik si Wogi sa pawn shop upang kunin ang napagkasunduang bayad mula kay Hiju, 1 gold bar. Binigyan din niya si Hiju ng ID ng isang babaeng namatay na at may kahawig nitong mukha upang makapagsimula siya ng bagong buhay gamit ang ibang identidad. Ipinaliwanag ni Wogi na kailangan gamitin ni Hiju ang bagong pagkakakilanlan upang makapagbukas ng bank account dahil malaking halaga ng pera ang kailangan nilang ipadaan sa bangko.
Hindi nila maaaring itago habang buhay ang mga gold bar sa pawn shop. Dahil akala ni Woogie ay 8 gold bars na lamang ang natitira kay Hiju, iminungkahi niyang pabilisin na nila ang operasyon at 2 gold bars agad ang ilabas sa bawat transaksyon. Binalaan din niya si Hiju na pareho na silang nasa iisang bangka at anumang pagkakamali ng isa ay maaaring ikapahamak nilang dalawa. Kinabukasan, sinunod ni Hiju ang plano ni Woogie at bumili siya ng lumang sasakyan upang mas madali silang makakilos. Habang kinukuha niya ang sasakyan, napansin niyang karamihan sa mga kotse roon ay galing sa ibang bansa, kaya napatanong siya sa may-ari kung nagbebenta rin ba ito ng mga sasakyan palabas ng bansa. Naging agad na kahina-hinala ang may-ari at inisip nitong undercover police si Hiju. Dahil dito, mabilis siyang nagpaliwanag na ordinaryong tao lamang siya. Pagkatapos, naglabas pa siya ng baril at nagtanong kung saan maaaring bumili ng bala. Nagpanggap pa siyang inosente at sinabing kailangan lamang niya yon para sa sariling proteksyon. Nang mapansing hindi ordinaryong babae si Hiju, agad namang nakisama ang may-ari. Hindi lamang siya binigyan nito ng libreng kahon ng bala, tinuruan pa siya kung paano gumamit ng baril ng tama. Matapos maihanda ang sasakyan at armas, lihim na bumalik si Hiju sa minahan at kumuha ng 2 pang gold bars. Habang unti-unting nagiging maayos ang kanilang operasyon, nagsimulang mawala ang guilt ni Hiju. Unti-unti itong napalitan ng tapang at determinasyong ipagpatuloy ang lahat. Nang gabing iyon, binisita niya si Yeo Sonok sa ospital. Nang mag-alala ang kanyang ina na baka muling guluhin sila ng kanyang stepfather, buong kumpiyansang sinabi ni Hiju na hindi na sila nito kailanman masasaktan pa. Samantala, ang tunay na may-ari ng nawawalang ginto ay patuloy na pinipilit si Park Ho-cheol na hanapin ang kabaong. Dahil sa matinding pressure, napilitan muling makipagkita ni Ho-cheol kay Kim Jin-man. Sa pagkakataong ito, nakuha ng pulisya ang CCTV footage at nakita ang isang kahina-hinalang babae sa isang sangandaan. Ngunit dahil mali ang naging hinala ni Kim Jin-man, inakala niyang ang babaeng iyon ay ang supervisor ni Kim Hiju at pinaghinalaan niyang kasabwat ito ni Lee Do-kyung. Umabot pa sa puntong lihim na naglagay si Kim Jin-man ng tracker sa sasakyan ng supervisor upang mahuli ito sa tamang oras. Samantala, upang mapabilis ang paghahanap sa nawawalang ginto, nagtungo si Park Ho-cheol sa ospital at ginamit ang kaligtasan ng supervisor upang pilitin si Do-kyung na sabihin kung saan nakatago ang ginto. Kahit sukdulan na ang pressure, nanatiling tikom ang bibig ni Do-kyung at tumangging magsalita. Habang nangyayari iyon, umalis si Hiju matapos magpalipas ng gabi kasama ang kanyang ina upang ipagpatuloy ang kanilang plano. Ngunit pagdating niya sa lobby ng ospital ay nakasalubong niya si Kim Jin-man. Dahil naghinala ito, agad siyang tinawagan, ngunit hindi sumagot si Hiju. Hinanap siya ng pulis, ngunit nakasakay na siya sa elevator, kaya muli na namang naputol ang bakas niya. Kasabay nito, tinawagan ni Do-kyung ang supervisor upang balaan itong naamoy na ni Ho-cheol ang lahat. Pinayuhan niya itong magtago muna sa ibang bansa habang magulo pa ang sitwasyon. Ngunit hindi madaling malinlang ang supervisor. Matapos pagdugtungin ang mga babala ni Do-kyung at ang kakaibang imahe mula sa X-ray scanner noong araw na dumaan ang kabaong, unti-unti niyang napagtanto na purong ginto ang nasa loob nito. Lalo pa siyang nakumbinsi nang mapansin niyang tahimik lamang si Do-kyung kapag tinatanong tungkol dito. Dahil dito, agad niyang kinontak si Hiju at sinabing pupunta siya sa Dongsan. Pinaalala rin niyang alam na niya ang sikreto sa loob ng kabaong. Upang malaman kung gaano karami ang nalalaman ng supervisor, napilitan si Hiju na makipagkita rito sa isang bar. Pagdating doon, nagsinungaling ang supervisor at sinabing si Do-kyung mismo ang humiling sa kanya na tulungan si Hiju na mailabas ang kabaong palabas ng bansa. Nang mapansing hindi pa rin kumbinsido si Hiju, nagsimula itong siraan si Do-kyung at sinabing hindi ito mapagkakatiwalaan. Madamdamin pa nitong sinabi na si Hiju lamang ang nagsapalaran upang protektahan ang ginto, kaya hindi makatarungang si Do-kyung lang ang makinabang dito. Nang makitang tila naapektuhan si Hiju, agad naglatag ng alok ang supervisor. Gagamitin daw nito ang impluwensya nito sa airport security upang mailabas nila ang kabaong palabas ng bansa kapalit ng kalahati ng ginto. Dahil sa sobrang gandang alok, nagsimulang magdalawang isip si Hiju. Ngunit sa parehong oras, natunto ni Kim Jin-man sa pamamagitan ng tracker ang lokasyon ng supervisor at agad itong ipinaalam kay Ho-cheol. Mabilis na ipinasa ni Ho-cheol ang address at larawan nito sa kanyang mga tauhan at iniutos na hulihin ito sa gabing iyon. Sa kasamaang palad, kabilang si Woogie sa mga taong nakatanggap ng utos na iyon. Nang makita niyang ang target pala ay ang supervisor ni Hiju, agad siyang nagbabala kay Hiju. Doon lamang napagtanto ni Hiju na nakarating na pala ang mga tauhan ng sindikato sa nightclub na pinagtataguan nila. Upang hindi mabuking, mabilis niyang hinila ang supervisor pababa sa fire exit at nakataka sila sa makitid na daanan sa ilalim mismo ng ilong ng mga gangster. Ngunit paglabas nila ay naghihintay na pala si Kim Jin-man. Nang makita niya ang dalawang kahina-hinalang babae, agad niya silang hinabol. Sa kabutihang palad, mahusay magmaneho si Hiju kaya mabilis niyang napaandar ang sasakyan at nakataka sila sa pulisya sa huling sandali. Dahil parehong pulis at sindikato na ang humahabol sa kanila, nagsimulang mataranta ang supervisor at pinilit si Hiju na pumayag na sa kanilang kasunduan habang may oras pa. Nalilito pa rin si Hiju kaya pansamantala niyang dinala ang supervisor sa pawn shop upang magtago. Ngunit tuso ang supervisor. Nang makakita ito ng pagkakataon, bigla nitong kinuha ang electric stone baton at inatake si Hiju hanggang mawalan ito ng malay. Samantala, nabalitaan ni Woogie na nakatakas ang supervisor at maling tao ang hinahabol ng mga tauhan ni Ho-cheol kaya bahagya siyang nakahinga ng maluwag. Tinawagan niya si Hiju at nagkataong kakagising lamang nito. Dahil binabantayan siya ng supervisor, mabilis na itinago ni Hiju ang cellphone sa ilalim ng katawan upang marinig ni Woogie ang buong usapan nila.
Sa puntong iyon, natanggal na ng supervisor ang dashcam mula sa sasakyan ni Hiju at nakita nito ang footage kung saan nagtungo si Hiju sa abandonadong minahan. Agad nitong nahulaan na doon nakatago ang ginto. Sinubukan ni Hiju na bumili ng oras sa pagsasabing hahatiin niya ang ginto at siya lamang ang nakaalam ng eksaktong lokasyon nito. Ngunit mumisi lamang ang supervisor at sinabing hindi ganoon kahirap hanapin ang kayamanan dahil sapat na ang metal detector upang matuklasan iyon. Nang maramdaman nitong wala ng silbi si Hiju, sinubukan nitong patayin siya gamit ang telang may lason na ipinantakip sa bibig nito. Pagkatapos, dali-dali itong umalis upang hanapin ang kayamanan nang hindi alam na unti-unti nang nawawala sa kontrol ang lahat. Samantala, pilit na gumapang si Hiju papunta sa isang kabinet at inalis ang tela sa kanyang bibig. Pagkatapos ay pilit niyang isinuka ang lason na kanyang nalanghap. Sa parehong oras, dahil sa matinding pag-aalala, agad na nagtungo si Woogie sa pawn shop. Nang makita niya ito, agad siyang pinakiusapan ni Hiju na magmadali dahil bawat segundo ay mahalaga. Samantala, tuwang-tuwa pa ang supervisor habang dala ang 2 gold bars na nakuha nito mula kay Hiju at papunta sa minahan. Ngunit hindi nito alam na naghihintay na pala si Hochiol sa likod ng sasakyan nito. Bigla nitong sinakal ang supervisor at tinawagan si Dokyung upang pilitin silang sabihin ang lokasyon ng kabaong. Nanatiling matigas si Dokyung at tumangging magsalita, ngunit dahil gustong mabuhay ng supervisor, agad nitong isiniwalat ang lahat ng nalalaman nito. Ngunit matapos makuha ang impormasyon, walang pag-aatubiling pinatay ni Hochiol ang supervisor. Nang malaman ni Dokyung na nabunyag na ang sikreto, agad niyang binalaan si Hiju upang ilipat ang ginto. Sa kabutihang palad, nauna nang nakarating sina Hiju at Woogie sa minahan. Ngunit dahil sa epekto ng lason, nanghihina na si Hiju kaya si Woogie na lamang ang bumaba upang hukayin ang natitirang ginto. Pagkabukas ng hukay, laking gulat ni Woogie nang makita niyang hindi pala ilang gold bars lamang ang itinago ni Hiju kundi daan-daang piraso. Doon niya napagtanto na niloko siya ni Hiju mula pa noong simula. Habang abala si Woogie sa pagbubuhat ng ginto, tahimik na naglabas ng baril si Hiju at itinutok ito sa likod niya. Nang makitang nakatutok na sa kanya ang baril, natigilan si Woogie at hindi nangahas na gumalaw. Kasabay nito, dumating si Park Hochiol sa minahan dala ang bangkay ng supervisor. Tumawag ang boss nito upang alamin ang progreso, kaya tiniyak ni Hochiol na huwag itong mag-alala dahil siguradong maibabalik niya ang kabaong. Ngunit hindi kampante ang boss, kaya inutusan niya ang kanyang assistant na maghanda at pumunta sa Dongsan kinabukasan. Dahil tinutukan siya ni Kim Hiju, napilitan si Woogie na sumunod at buhatin ang lahat ng ginto papunta sa sasakyan. Kahit puno na ng ginto ang kotse, nanatiling labis ang hinala ni Hiju at patuloy niyang itinutok ang baril kay Woogie. Sinubukan ni Woogie na pakalmahin siya at sinabing magkasama na sila sa iisang bangka kaya hindi siya kailangang matakot. Ngunit umabot na sa sukdulan ang pagdududa ni Hiju at wala na siyang mapagkatiwalaan. Inihagis niya kay Woogie ang cash at ilang gold bars na ipinangako niya rito. Inutusan niya itong kunin yon, kalimutan ang natitirang ginto at huwag na siyang lalapitan kahit kailan. Binalaan din niya ito na kapag nagkita pa sila muli, talagang babarilin niya siya. Agad namang tumango si Woogie at balak na sanang umalis dala ang parte niya. Ngunit bago siya tuluyang makaalis, may kakaibang ingay na narinig mula sa pasukan ng minahan. Nakarating na pala roon si Hochiol. Sa matinding panganib, pansamantalang kinalimutan ni Hiju at Woogie ang kanilang alitan at mabilis na sumakay sa sasakyang puno ng ginto upang makatakas. Habang nagmamadali silang umatras, hindi nila napansin na nasagasaan nila si Hochiol. Paglabas nila, nabangga naman nila ang sasakyan ng supervisor. Nang buksan nila ito, nakita nila ang bangkay nito sa loob. Napagtanto ni Woogie na alam na ni Hochiol ang lahat. Upang makasiguro, inagaw niya ang baril mula kay Hiju at bumalik upang tingnan kung patay na ba talaga si Hochiol. Ngunit matibay ang kontrabida. Sa madilim na loob ng minahan, akmang babarilin na sana ni Woogie si Hochiol nang matuklasan niyang hindi pala loaded ang baril. Samantala, naghihinalo pa si Hochiol ngunit sinamantala niya ang pagkakataon upang umatake mula sa likod. Nalamangan si Woogie at nagpanik siyang nagpaputok ng ilang beses, ngunit nakatakas agad si Hochiol. Paglabas ni Hochiol, tila nawalan na ito ng bait at desperadong hinanap ang ginto. Si Hiju naman ay nagtatago sa ilalim ng sasakyan ng supervisor. Habang abala si Hochiol sa paghahanap, biglang tumunog ang cellphone. Nang buksan niya ang pinto ng sasakyan, nakita niyang cellphone iyon ng supervisor. Sinamantala ni Hiju ang pagkakataon upang gumapang palabas at tumakbo papunta sa sasakyan. Ngunit mabilis siyang naabutan ni Hochiol at hinawakan sa buhok. Mabilis na kumuha si Hiju ng ballpen at sinaksak ito sa kanya, ngunit ayaw pa rin siyang pakawalan. Kaya gumamit siya ng pepper spray at itinapat ito sa mukha ni Hochiol bago tumakbo palayo. Dahil nakatakas ang kanyang target, galit na tinawagan ni Hochiol si Kim Jinman upang ipasuri ang plate number ng sasakyan ni Hiju at mahabol ito. Nang mabasa ni Hochiol ang plate number, agad itong nakilala ni Kim Jinman bilang sasakyang hinabol niya mula sa bar. Ngunit dahil nabigo siya dati sa paghuli sa supervisor at pinagsalitaan siya ng masama ni Hochiol, tumanggi si Kim Jinman na tulungan ito. Sinabi rin niya na napapansin na si Hochiol ng mga investigator at pinayuhan itong tumigil na. Lalong nagalit si Hochiol. Dahil sa inis, kumuha siya ng bato at ibinuhos ang galit sa bangkay ng supervisor. Samantala, kakahina pa lamang ng maluwag ni Hiju matapos makatakas nang makatanggap siya ng tawag mula kay Woogie. Pagkasagot niya, agad siyang pinagalitan ni Woogie dahil iniwan niya ito sa gitna ng panganib kahit magkasabwat sila. Pinaalalahanan siya ni Woogie na hawak pa rin niya ang parte nito at inutusan siyang pumunta sa workshop upang hintayin siya. Idinagdag niya na nagbago na ang usapan ngayon at wala silang magagawa kundi manatiling magkasama sa isang bangka.
Hindi pa roon natapos si Woogie. Binalaan niya rin si Hiju na bagong taka si Dokyung mula sa ospital. Paulit-ulit niyang sinabi kay Hiju na huwag magtiwala kanino man, lalo na sa tusong si Dokyung. Sinuri ni Hiju ang kanyang messages at nakita ang text ng kanyang kasintahan. Nang tawagan niya ito, nakumpirma niyang totoong nakataka si Dokyung. Nagkasundo silang magkita sa hotel ng gabing iyon, ngunit dahil marami ng pinagdaanan si Hiju, nanatili siyang maingat. Sinabi niya kay Dokyung na maghintay hanggang gabi bago niya sabihin ang lokasyon ng ginto. Samantala, natunto ni Kim Jinman ang car dealership kung saan bumili ng sasakyan si Hiju. Nang tanungin niya ang may-ari tungkol sa babaeng bumili roon, hindi ito nakilala ng may-ari dahil gumamit si Hiju ng pekeng dokumento. Nang gabing iyon, bumalik si Hiju sa pawn shop at itinago ang ginto sa banyo. Pagdating ng oras ng kanilang usapan, handa na pala si Dokyung ng pagbebentahan ng ginto. Tinawagan niya si Hiju at nagsimulang gamitin ang matatamis na salita upang manipulahin siya. Nangako siya na pagkatapos ng lahat, magtatago silang dalawa at mamumuhay ng masaya habang buhay. Nang banggitin ni Hiju ang malagim na sinapit ng supervisor at ang relasyon nito kay Dokyung, malamig at nakakatakot ang naging tugon ni Dokyung. Wala siyang pakialam sa pagkamatay ng dati niyang kasintahan at paulit-ulit niyang iginiit na si Hiju lamang ang tunay niyang mahal. Doon tuluyang nadismaya si Hiju. Napagtanto niyang kung kaya ni Dokyung na talikuran ang dating kasintahan ng walang pagsisisi, kaya rin itong itapon siya anumang oras. Nang mabasa niya ang murang kasinungalingan ni Dokyung, nagdesisyon si Hiju na kanselahin ang kanilang pagkikita. Nang gabing iyon, pumunta siya sa ospital upang dalawin ang kanyang ina. Matapos ang nakakapagod na araw, humiga si Hiju sa tabi ni Yeo Sonok at sandaling naramdaman ang bihirang kapayapaan. Kinabukasan, nagdala si Kim Hiju ng ilang maliliit na gold bars sa gold workshop. Ngunit muli siyang binigyan ng buhay ng panibagong dagok nang biglang bunutan siya ng baril ni Woogie at itinutok ito sa kanyang ulo. Habang nagbibilang pababa si Woogie, pilit niyang pinapaamin si Hiju tungkol sa natitirang napakalaking halaga ng ginto. Ngunit sa pagkakataong iyon, nanatiling kalmado at matatag si Hiju at hindi nagsalita kahit isang salita. Sa huli, walang putok na narinig dahil walang bala ang baril ni Woogie. Isa lamang pala itong psychological test para kay Hiju. Nang malaman ni Woogie na tuluyan ng hiniwalayan ni Hiju si Lee Dokyung, natuwa siya at pinuri ito sa tamang desisyon. Ngunit nanatiling maingat si Hiju at diretsahan niyang sinabi na hindi rin siya nagtitiwala kay Woogie. Napatawa lamang si Woogie at sinabi kay Hiju na maaari siyang umasa at gamitin siya hanggat gusto nito. Pagkatapos, nagbigay si Woogie ng panibagong alok. Sa bawat 20 kilong gold bars na ilalabas ni Hiju, sapat na raw ang isang maliit na 1 kilong gold bar bilang komisyon niya. Ayon sa kalkulasyon ni Woogie, aabutin sila ng 6 na buwan bago tuluyang makonvert ang lahat ng ginto sa cash nang hindi napapansin ng mga otoridad. Nataranta si Hiju nang marinig iyon dahil natatakot siyang habang tumatagal ay mas tumataas ang panganib, lalo na't patuloy pa rin gumagala si Park Ho-cheol. Pinakalma siya ni Woogie at sinabing hindi siya dapat mag-alala. Pakiramdam niya ay gusto lamang ni Ho-cheol na angkinin ng mag-isa ang ginto kaya palihim itong pumunta sa minahan nang hindi ipinapaalam sa kanyang organisasyon. At kapag nagtaksil ang isang tao, siguradong may kapalit itong kaparusahan. Tama nga ang hinala niya. Pagbalik ng boss mula sa ibang bansa, at nang maamoy nitong nais ni Ho-cheol na suluhin ang ginto, agad nitong pinabugbog si Ho-cheol ng matindi. Hindi pa roon nagtapos iyon. Ipinahulog pa siya ng boss sa isang hukay at binuhusan ang kanyang mga sugat ng sariling ihi bilang paraan ng pagpapahiya at pagpaparusa. Bago umalis, inutusan ng boss si Ho-cheol na huwag nang makialam sa usapin ng ginto at agad itong inilipat sa ibang assignment. Samantala, hindi pa rin mapakali si Hiju. Nag-aalala siyang baka nakita ni Kim Jinman ang mukha niya noong gabing nasa nightclub sila. Pakiramdam niya ay hindi rin nagsusumbong si Kim Jinman sa organisasyon dahil baka gusto rin itong suluhin ang ginto. Dahil sa sobrang pag-aalala ni Hiju, pinakalma siya ni Woogie at sinabing hayaan lamang niya ang lahat dahil siya na ang bahala. Kapag sinubukan daw silang lapitan ni Kim Jinman, siya mismo ang mag-aalis dito. Habang nangyayari yon, pumunta si Kim Jinman sa ospital upang kausapin si Yeo Sonok. Tinanong niya ang relasyon nito kay Hiju dahil dati na niyang nakita si Hiju sa ospital at pinaghihinalaan niyang ang babaeng gumagamit ng pangalang Mian ay si Hiju rin. Ngunit mariing itinanggi ni Yeo Sonok na may koneksyon siya kay Hiju at sinabi rin niyang wala siyang kilalang babaeng nagngangalang Mian. Dahil wala siyang nakuha na impormasyon, lihim na nag-iwan si Kim Jinman ng listening device bago umalis. Samantala, matapos ang isang gabing halos hindi makatulog dahil sa kaisip, gumawa si Hiju ng nakakagulat na desisyon at kusang nakipag-ugnayan muli kay Dokyung. Iminungkahi niyang hatiin na lamang nila ang ginto. Ang parte ni Dokyung ay ipapadala sa pamamagitan ng ruta sa dagat at personal nilang ipagpapalitan sa pantalan. Ang gusto lamang ni Hiju ay matapos na ang lahat at wala na silang utang na loob sa isa't isa. Ngunit hindi alam ni Hiju na narinig ni Woogie mula sa labas ng pinto ang buong pag-uusap nila. Pagkatapos ng tawag, pinatay ni Hiju ang kanyang cellphone dahil ayaw na niyang magkaroon pa ng anumang koneksyon kay Dokyung. Tama nga ang kanyang hinala. Nang hindi na siya matawagan ni Dokyung, agad nitong ipinakita ang tunay na ugali at galit na winasak ang kanyang cellphone. Sa araw ng kanilang pag-alis, binigyan si Hiju ng batang alahero ng isang 4-leaf clover necklace bilang pampaswerte at pag-asang magiging maayos ang lahat para sa kanya. Habang papunta sila sa pantalan, hindi napigilan ni Woogie na asarin si Hiju tungkol sa tawag nito kay Dokyung noong nakaraang gabi. Habang nasa biyahe sila papunta sa pantalan, hindi napigilan ni Woogie na magtampo ng bahagya. Pakiramdam niya ay masyado pa ring marupok si Kim Hiju pagdating kay Lee Dokyung at tila naawa pa rin ito sa lalaking sanay magsinungaling.
Ngunit kalmado lamang na ipinaliwanag ni Hiju na hindi iyon awa. Kahit tapos na sila ni Dokyung, ayaw lang niyang makita itong naghihirap ng sobra. Bilang kapalit, nangako si Hiju na dodoblehin niya ang napagkasunduang parte ni Woogie sa ginto. Mabilis na nagkwenta si Woogie at napagtantong halos 100 bilyong won ang katumbas nito. Nang makita ni Hiju ang reaksyon ni Woogie sa napakalaking halaga, sa kanya napansin ang isang bagay. Kahit laging pera ang laman ng bibig ni Woogie, hindi naman talaga ito sobrang gahaman. Samantalang si Dokyung, kahit puno ng matatamis na salita, ay walang katapusang kasakiman. Nang gabing iyon, palihim na pumasok si Dokyung sa pawnshop ni Hiju dala ang metal detector upang hanapin ang natitirang ginto. Ngunit habang naghahalungkat siya, biglang lumitaw si Hiju mula sa likuran at tinutukan siya ng baril. Sa kabila ng mga babala, naglakas loob pa ring pumasok si Dokyung upang nakawin ang ginto, ngunit nahuli siya ni Hiju sa akto. Habang tinitingnan ni Hiju ang walang pakialam na mukha nito, tila tuluyan na niyang nakita ang tunay nitong pagkatao. Naunawaan niyang matagal nang nawala ang dating pagmamahala nila. Mula nang masangkot sila sa ginto, sunod-sunod na trahedya at problema na ang dumating sa buhay nila. Diretsahan niyang sinabi kay Dokyung na noon ay kumapit lamang siya rito dahil naghahanap siya ng paraan upang makatakas sa miserable niyang buhay at hindi dahil mahal niya ito. Idinagdag pa niya na iba na ang laro ngayon. Kung sino ang may hawak ng ginto, siya ang may kontrol. Nasa kanya kung hahatiin niya ito o hindi. Nasaktan si Dokyung sa mga salitang iyon at wala siyang nagawa kundi umalis ng luhaan. Samantala, mabilis ding ipinakita ni Kim Jinman ang tunay niyang kulay. Nang makita niyang nawawalan na ng impluensya si Park Ho-cheol, agad siyang humanap ng mas makapangyarihang kakampi, si Chairman An. Alam ni Kim Jinman na si Hiju ang huling taong nasa likod ng pagnanakaw ng ginto, ngunit sinadya niyang itago ang mahalagang impormasyon. Balak niyang magsagawa ng sarili niyang investigasyon at kapag nagtagumpay siya, sapat na raw ang isang gold bar bilang puhunan para makapag-retire ng maaga. Napangisi lamang si Chairman An at nagkunwaring humanga sa pagiging hindi sakim ni Kim Jinman. Ngunit bigla niyang ibinunyag ang lihim nitong nakaraan. Noong kabataan pala ni Kim Jinman, naging kasintahan niya ang ina ni Hiju na si Yeo Sonok na noon ay nagtatrabaho bilang hostess. Totoo at seryoso ang relasyon nila noon at plano pa ni Sonok na iwan ang trabaho upang mamuhay ng tahimik kasama siya. Ngunit dahil sa mga maling desisyon sa buhay, nalulong si Kim Jinman sa sugal at nabaon sa utang hanggang sa muntik na niyang wakasan ang kanyang buhay. Sa pinakadelikadong sandali ng kanyang buhay, iniligtas siya ng mga tauhan ni Chairman An. Dahil kapaki-pakinabang ang pagiging pulis ni Kim Jinman, ginawa siyang tauhan ni Chairman An at ginamit bilang informer sa loob ng maraming taon. Matagal nang alam ni Kim Jinman na marumi na ang kanyang mga kamay at wala na siyang karapatang bigyan pa ng tahimik na buhay ang babaeng mahal niya. Kaya pinili na lamang niyang mawala sa buhay ni Yeo Sonok. Dahil sa pagbubunyag ni Chairman An sa lihim niyang nakaraan, labis na napahiya si Kim Jinman. Hindi lamang siya ang may problema. Sa loob ng presinto ay may isang bagitong pulis ding nalubog sa utang at napilitang ibenta ang sarili sa mga makapangyarihang tao. Sa panahong iyon, si Do-han ay nasa ilalim ng utos ni Park Ho-cheol. Sa pagsunod sa kanyang misyon, natuntun niya ang sasakyang ginamit ni Hiju at nalaman niyang galing ito sa isang used car shop na tinatawag na Kangryeo Trading. Ang may-ari ng tindahan ay si Dong-gyu. Pagkarinig pa lamang sa pangalang iyon, agad nang nakahalata si Ho-cheol dahil dating matalik niyang kasamahan si Dong-gu noong mga nakaraang taon. Samantala, nais ni Woogie na tumakas kasama si Hiju at ang ginto kaya nagpunta siya sa kanyang boss na si JT upang magbitiw sa trabaho. Ngunit hindi pumayag si JT. Pinunit pa nito ang resignation letter ni Woogie at sinabi nitong hindi kailanman magkakaroon ng disenteng trabaho ang isang taong tulad niya. Habang paalis si Woogie, biglang dumating si Ho-cheol sa terminal upang maghanap ng tao. Dahil dito, agad ibinaba ni Woogie ang kanyang sombrero at pilit nagtago upang hindi makilala. Ngunit nang makita siya ni Ho-cheol, nagsimula itong maghinalang si Woogie ang taong umatake sa kanya sa minahan noong nakaraan. Sa takot, halos manghina si Woogie. Mabuti na lamang at abala si Ho-cheol sa pangangalap ng tao upang hanapin ang ginto kaya hindi na nito ipinagpatuloy ang pagdududa. Samantala, habang nagpapamasahe si Chairman An, nakatanggap siya ng bagong impormasyon mula kay Kim Jinman. Napag-alaman nilang si Dong-gyu, ang may-ari ng Kangryeo Trading, ay dati ring tauhan ni Chairman An. Kalaunan ay pinalayas ito mula sa organisasyon at minsan pang ang pinutulan ni Ho-cheol ng isang tainga. Matapos makuha ang impormasyong iyon, agad na inutusan ni Chairman An ang kanyang assistant na si Guon na pumunta kaagad sa used car terminal upang putulin ang natitirang tainga ni Dong-gu at hanapin ang nawawalang kabaong. Samantala, abala pa rin si Kim Hiju sa pagpaplano kung paano palalagin ang kanilang pera. Upang matupad ang pangako niyang hatiin ang ginto kay Lee Do-kyung, nagbalak siyang magpuslit ng ginto palabas ng bansa. Kasama si Woogie, nagtungo siya kay Dong-gu upang direktang makipagkasundo rito. Ngunit hindi nila alam na pinagmamasdan sila ni Kim Jinman mula sa malapit. Pagkatapos ng mahabang usapan, pumayag si Dong-gu na ayusin ang isang iligal na biyahe palabas ng bansa mula sa Mocheon Port makalipas ang 2 araw. Bilang down payment, agad na nagbigay si Hiju ng isang kilong gold bar at nangakong magdadagdag pa siya ng isa kapag naging matagumpay ang operasyon. Ngunit habang nag-uusap sila, biglang dumating si Park Ho-cheol kasama ang kanyang mga tauhan. Nang makita ang panganib, mabilis na nag-text si Woogie upang balaan si Hiju. Sa loob naman, agad na nagtago si Dong-gyu kay Hiju sa loob ng aparador bago naghanda upang harapin si Ho-cheol. Pagpasok pa lamang ni Ho-cheol, agad nitong binugbog si Dong-gu at pilit na pinapaamin kung nasaan si Hiju. Nang tumanggi itong magsalita, direktang pinagbantaan ni Ho-cheol na puputulin na rin ito ang natitira niyang tainga.
Habang sumisigaw si Donggu sa sakit, dumating naman si Guon kasama ang mga tauhan nito. Nahuli nito si Hochul na lihim na naghahanap ng kabaong nang hindi nagpapaalam sa organisasyon. Agad na inakusahan ni Guon si Hochul na balak nitong angkinin ng mag-isa ang ginto, habang si Donggu naman ay itinuring nilang kasabwat sa pagtatago ng mga ebidensya. Dahil nadamay lamang siya dahil sa sasakyang may plate number na 5279, desperadong nagpaliwanag si Donggu at ipinakita pa ang kontrata ng bentahan bilang patunay na matagal na niyang naibenta ang sasakyan. Ngunit mabilis na inagaw ni Hochul ang kontrata at itinago ito upang hindi makita ni Guon. Sa puntong iyon, lantad na ang tunay na balak ni Hochul na angkinin ang lahat ng ginto para sa sarili nito. Nagharap ngayon ang dalawang halimaw ng organisasyon. Ngunit para kay Hochul, walang laban ang mga tauhang dala ni Guon. Sa loob lamang ng ilang sandali, isa-isa niyang pinabagsak ang mga ito. Kahit si Guon ay may kaunting kakayahan sa pakikipaglaban, wala pa rin siyang laban sa desperadong si Hochul. Gumamit si Hochul ng kawit at direktang isinaksak ito sa bibig ni Guon. Sa sobrang sakit, nawala agad ang tapang ni Guon at nagmakaawa itong pagsasalitaan siya ng mabuti kay Chairman An. Ngunit hindi tumigil si Hochul. Kaya kumuha si Guon ng matalim na bagay at sinubukang lumaban, ngunit mabilis siyang nasugatan ni Hochul sa leeg bago ito tumakas. Pagkatapos ng kaguluhan, umakyat si Kim Jinman at tinutukan ng baril si Donggu upang tanungin kung nasaan si Hiju. Ngunit nanatiling tikom ang bibig ni Donggu at hindi nito ibinunyag ang pinagtataguan ni Hiju. Nang makita ni Kim Jinman na malubha ang kalagayan ni Guon, napilitan muna siyang dalhin ito sa ospital. Pagkaalis ng lahat, agad na tumawag si Hiju kay Wogi at pinayuhan itong tumakas na habang may pagkakataon pa upang mailigtas ang sarili. Pagkatapos noon, saka lamang pinalabas ni Donggu si Hiju mula sa pagtataguan nito. Ipinagtapat ni Donggu na matagal na siyang tumigil sa maruming mundo ng krimen at ayaw na niyang bumalik pa roon. Dahil sa dati nilang koneksyon at sa matagal na niyang galit sa kabilang panig, nagpasya siyang tulungan si Hiju. Pumayag siyang ayusin ang iligal na ruta palabas ng bansa kapalit ng 10 bilyong won. Bilang dagdag, binigyan pa niya si Hiju ng sasakyang hindi pa rehistrado upang mas madali itong makakilos. Dahil maganda ang alok, agad pumayag si Hiju. Samantala, hindi na nakaligtas si Guon matapos dalhin sa ospital. Nang mamatay ang isa niyang pinagkakatiwalaang tauhan, naggitnit sa galit si Chairman An at agad naglabas ng utos na hulihin si Hochul saan mang sulok ng lungsod. Nang gabing iyon, ligtas na nakabalik si Hiju sa pawn shop. Tinupad niya ang pangako niya at naghanda siyang ibigay ang kalahati ng ginto kay Dokyung. Ngunit hindi niya alam na matagal nang nag-aabang si Kim Jinman sa labas ng pawn shop at naghihintay lamang ng tamang pagkakataon upang agawin ang lahat. Sa mismong oras na iyon, nakatanggap siya ng tawag mula kay Yeo Sonok na kasalukuyang naghihinalo sa ospital. Humihiling itong makita siya sa huling pagkakataon. Dahil sa tawag ng babaeng minsan niyang minahal, napilitan si Kim Jinman na umalis. Samantala, matapos makatakas, sinuri ni Hochul ang kontrata ng bentahan ng sasakyan. Nang mabasa niya ang pangalan sa dokumento, bigla siyang kinabahan dahil na pamilyar iyon sa kanya. Naalala niyang ang taong nakapangalan doon ay isang taong siya mismo ang pumatay noon. Dahil dito, napagtanto niyang may gumagamit ng identidad ng isang patay na tao at agad niyang nahinalang may traidor sa loob ng organisasyon. Kinagabihan, agad siyang nagtungo kay JT upang magtanong. Matapos suriin ang mga lumang records, natuklasan nilang matagal nang nawawala ang mga dokumento ng namatay na babae. Matapos pagdugtungin ang lahat, si Wogi ang naging pangunahing suspect dahil matagal na itong nagpupumilit na magbitiw sa trabaho. Dahil dito, iniutos ni Hochul na hanapin si Wogi at dalhin ito sa kanya ng buhay. Samantala, sa ospital, naghahanda na si Yeo Sonok para sa napakadelikadong operasyon. Alam niyang maaaring hindi na siya mabuhay pagkatapos nito kaya naglakas loob siyang kausapin si Kim Jinman. Sa loob ng silid na amoy disinfectant, binalikan nilang dalawa ang masasayang alaala ng kanilang kabataan. Kahit gaano man sila sinubok ng buhay, hindi kailanman nawala ang nararamdaman nila para sa isa't isa. Pagkatapos ng emosyonal nilang pag-uusap, ibinunyag ni Yeo Sonok ang isang matinding sikreto. Matapos siyang iwan ni Kim Jinman noon, mag-isa niyang isinilang ang anak nito at tiniis niya ang lahat ng hirap at pang-aabuso mula sa kanyang masamang asawa. Sa gitna ng matinding kagipitan, si Yeo Sonok mismo ang pumatay sa kanyang asawa. Ginamit niya ang natitira niyang lakas upang akuin ang lahat ng kasalanan para kay Kim Hee-ju at ibigay ang sariling buhay kapalit ng kaligtasan ng anak. Nagmamakaawa siyang hiniling kay Kim Jinman na alagaan at protektahan si Hee-ju. Ayaw niyang tahakin ng anak ang parehong matinik na landas na minsan niyang tinahak. Nabigla si Kim Jinman sa katotohanang iyon. Naguluhan siya at hindi agad makapaniwala sa narinig. Napuno siya ng pagdududa dahil hindi pa siya handang harapin ang ganoon kasakit na nakaraan. Kinabukasan, nagtungo si Hee-ju sa isang abandonadong storage warehouse upang tingnan ang mga gamit. Pagkatapos, nagpadala siya ng mensahe kay Lee Duk-yung upang makipagkita para sa transaksyon. Kasabay nito, isinugod si Yeo Sonok sa operating room. Ngunit agad ding nawala ang pag-asa nang matuklasang kumalat na ang cancer sa buong katawan niya. Matapos siyang suriin, wala nang nagawa ang doktor kundi tahiin muli ang sugat at sabihin sa pamilya na wala nang saysay ang kahit anong gamutan. Pinayuhan silang maghanda sa pinakamasamang mangyayari. Nang marinig ni Hee-ju ang balita mula sa kanyang tiyahin, nagmamadali siyang pumunta sa ospital habang halos madurog ang puso niya. Samantala, dahil may nauna ng itinagong listening device si Kim Jinman, narinig niya ang tungkol sa anak na binanggit ng babaeng minsan niyang minahal. Agad niyang kinuha ang tracker at nagmadaling pumunta sa ospital upang alamin ang katotohanan. Tuluyang gumuho ang mundo ni Hee-ju nang marinig ang masamang balita.
Hindi na niya napigilan ang sarili at inilabas niya ang lahat ng damdaming matagal niyang kinimkim. Buong buhay niyang pinilit lumaban upang hindi matulad sa kapalaran ng kanyang ina. Ngunit sa huli, napagtanto niyang nanatili pa rin siyang nakakulong sa isang madilim na lagusan at sa dulo nito ay walang ibang naghihintay kundi kawalan ng pag-asa. Para sa kanya, si Dokyung ay parang kakaunting liwanag na sumilay sa kanyang madilim na buhay. Ngunit dahil doon, naging tulad din siya ng babaeng umaasa sa lalaki upang mabuhay, katulad ng ina niyang matagal niyang gustong takasan. Matapos ang mahabang pananahimik, nagkaroon na rin ng lakas ng loob si Hiju na tanungin ang ina tungkol sa ama niyang matagal nang nawala. Hindi ibinunyag ni Yeo Sunok ang pagiging tiwaling pulis ni Kim Jinman. Sa halip, tahimik niyang ikinuwento ang mga araw ng kanilang kabataang puno ng pagmamahalan. Kita sa kanyang mga mata ang pagsisisi para sa isang pag-ibig na tama ang tao, ngunit mali ang panahon. Sa hallway, tahimik na nakikinig si Kim Jinman sa pamamagitan ng device at doon niya nalaman na si Hiju pala ang anak na nawala sa kanya sa loob ng maraming taon. Biglang sumidhi ang kanyang guilt at ang pakiramdam ng pagiging ama. Pagkatapos, inilabas ni Hiju ang mabibigat na gold bars at inamin niyang masyado na siyang nalubog sa ambisyong wala ng daan pabalik. Alam niyang ang walang katapusang kasakiman ay nauwi sa trahedya, ngunit hindi niya kayang tanggapin ang isang buhay na mahirap at api tulad ng naranasan ng kanyang ina. Pangarap niyang dalhin ang ina sa isang maliit na bayan sa France, kung saan wala ang nakakasakal na amoy ng uling at sa halip ay may samyo ng lavender at marangyang buhay. Lubos na naantig si Yeo Sunok sa mga sinabi ng anak. Ngunit alam niyang kaunti na lamang ang oras niya, kaya hiniling na lamang niya na doon ikalat ni Hiju ang kanyang abo. Samantala, hindi pa alam ni Woogie na siya ay target na ngayon. Kalmado pa rin siyang nagpapalit ng ginto sa cash. Ngunit matapos ang transaksyon, agad siyang ipinagkanulo ng may-ari ng gold shop at ibinigay ang kanyang lokasyon sa grupo ni JT. Pagkaalis naman ni Hiju sa ospital, sinundan siya ni Kim Jinman. Dahil nag-iingat ito, malayo ang distansyang pinanatili niya kaya nawala rin ang bakas ni Hiju. Pagbalik niya, nakita niya ang sasakyang may plate number na 527 na dati na niyang nakita. Agad niya itong sinundan. Kasabay nito, nakatanggap si Woogie ng tawag mula sa isang malapit na kuya na nakaramdam ng panganib. Binalaan siya nitong tumakas agad bago siya mahuli ni Hochul. Nang makita ni Woogie ang dalawang sako ng perang nasa sasakyan, sandali siyang natuksong kunin ang pera at tumakas mag-isa. Samantala, naabutan ni Kim Jinman si Hiju. Tinodo niya ang silinyador at pinilit ang sasakyan ni Hiju na tumabi sa isang construction site. Pagkatapos, kalmado niyang hinalughog ang sasakyan at agad niyang nakita ang pinagtataguan ng ginto. Nang mabunyag ni Kim Jinman ang sikreto tungkol sa mga gold bars, agad na bumunot ng baril si Hiju at naging depensibo laban sa kanya. Kahit paulit-ulit na itinatanggi ni Kim Jinman na anak niya si Hiju, alam niyang napakadelikado na ng sitwasyon. Parehong naghahalughog sina Chairman An at Park Hochul sa iba't ibang lugar. Para na ngayong madaling target si Hiju na maaaring patayin anumang oras. Iminungkahi ni Kim Jinman na kung ibibigay ni Hiju ang ginto, tutulungan niya itong makatakas papuntang ibang bansa. Pati raw ang reward na ipinangako ni Chairman An sa kanya ay ibibigay niya kay Hiju. Ngunit habang nagsasalita siya, napansin ni Hiju na alam nito pati ang mga pinakapersonal niyang usapan sa kanyang ina. Doon niya napagtanto na matagal na pala silang pinakikinggan ni Kim Jinman. Dahil sa pakiramdam ng pagtataksil, halos magliyab sa galit si Hiju. Nagpaputok siya bilang babala bago mabilis na tumakas sakay ng sasakyan. Habang tumatakas, agad niyang tinawagan si Woogie upang sabihin na laman na ni Kim Jinman ang tungkol sa ginto. Nagkasundo silang magkita sa isang tabong lugar upang planuhin ang pagtakas. Samantala, matapos ang matinding pag-iisip, pinili ni Woogie na manatili sa tabi ni Hiju kaysa tumakas mag-isa dala ang pera. Ngunit pagdating nila sa tagpuan ng gabing iyon, agad silang natunton ng grupo ni Hochul at hinabol sila. Sa gitna ng kaguluhan, itinapon ni Woogie ang susi ng sasakyan kay Hiju at sinabing nasa kanyang kotse ang lahat ng ginto at pera. Inutusan niya itong umalis agad at maghanap ng mapagtataguan habang siya naman ang magpapaligaw sa mga tauhan. Mabilis na tumakbo si Woogie papunta sa rooftop at isinara ang pinto, ngunit nang lumingon siya ay napagtanto niyang wala na siyang kawala. Alam niyang kapag nahuli siya ng mga iyon, siguradong mamamatay siya. Habang binabasag ng mga tauhan ang pinto, tinawagan niya si Hiju sa huling pagkakataon. Sinabi niyang kung sakaling hindi niya kayanin ang torture at mabunyag ang sikreto, kailangan itong tumakas agad kasama ang ginto at magsimula ng bagong buhay sa malayong lugar. Pagkatapos noon, nabuksan na ng mga tauhan ang pinto at dinakip si Woogie. Sa kabilang banda, kahit nag-aalala ng husto, pinilit pa rin ni Hiju na manatiling kalmado. Ayon sa plano, agad siyang nagtungo sa pantalan upang ibigay ang kalahati ng ginto kay Lee Dokyung at inutusang sundin ang plano ni Donggu para ligtas na makatakas palabas ng bansa. Matapos maayos ang lahat, walang pag-aalinlangang nagtungo si Hiju sa hideout ng grupo upang iligtas si Woogie. Samantala, sa slaughterhouse, dumarana si Woogie ng matinding pagpapahirap mula kay Hochul. Kahit halos hindi na niya kayanin ang sakit, mariin niyang itinangging kilala niya ang tunay na magnanakaw ng ginto. Sinabi lamang niyang may taong lumapit sa kanya upang gumawa ng peking ID sa pangalang Haan at tulungan sa pag-convert ng ginto. Pagkatapos noon, inilabas ni Hochul ang isang stack ng mga larawan ng mga suspect. Nang ipakita niya ang larawan ni Hiju, tinanong niya kung ito ba ang taong tinutukoy niya. Agad umiling si Woogie at mariing itinanggi iyon. Dahil sa sobrang galit, nagbanta si Hochul na puputulin ang katawan ni Woogie at kukunin pa ang mga laman loob nito. Sakto namang tumawag si Do-han upang sabihin na natunton na nila ang lokasyon ni Hiju at tumutugma ang tracker ng kanyang telepono sa tracker ni Haan.
Dahil dito, agad na inutusan ni Hochiol ang kanyang mga tauhan na halughugin ang pawnshop ni Hiju. Nang gabing iyon, nagtungo si Do-han sa isang abandonadong warehouse. Ngunit sa loob ay isang sasakyan lamang ang naroon at doon niya napansing may nakakabit na tracker. Samantala, sinundan ni Hiju ang iniwang direksyon ni Woogie patungo sa slaughterhouse. Sa wakas ay natuntun niya ang lokasyon nito gamit ang tracker sa sasakyan. Ngunit pagdating niya roon, nakita niyang nakatali na si Woogie sa operating table at handa ng operahan upang kunin ang kanyang mga organ. Habang halos mawalan ng malay si Woogie, nagsimulang bumalik sa kanya ang mga alaala ng kanyang pagkabata malapit sa minahan ng karbon. Noon pa man ay tahimik at mailap na bata na siya. May isang pagkakataong naglaro sila ng freeze at dahil ayaw niyang matalo, nanatili siyang nakatayo nang hindi gumagalaw habang unti-unting nagsiwian ang ibang mga bata. Kahit dumilim na, nanatili pa rin siyang nakatayo roon hanggang sa dumaan si Hiju at siya ang nagligtas sa kanya. Pagbalik sa kasalukuyan, habang isinasagawa na ng mga tauhan ang operasyon, biglang bumangga ang sasakyan ni Hiju sa loob ng slaughterhouse upang iligtas si Woogie. Ngunit nang susubukan na niyang kalasin ang tali nito, biglang sumulpot mula sa dilim ang butcher at inatake siya. Hindi sanay humawak ng baril si Hiju, kaya sa sobrang panik ay sunod-sunod siyang nagpaputok ngunit walang tumatama. Habang papalapit ang butcher, kahit halos mawalan na ng lakas si Woogie, ay pinilit niyang hawakan ang nanginginig na kamay ni Hiju upang itama ang tutok ng baril bago niya ito inalalayan palabas ng lugar. Samantala, natunton na ni Hochiol ang ina ni Hiju sa ospital. Habang walang malay ito, ginamit niya ang fingerprint ng babae upang ma-unlock ang cellphone nito at diretsong tinawagan si Hiju. Walang kamalay-malay si Hiju at agad sinagot ang tawag, dahilan upang tuluyang mabunyag ang kanyang lokasyon. Dahil may listening device si Kim Jinman sa kwarto ng ospital, agad niyang naramdaman na may masamang mangyayari kaya mabilis siyang nagtungo roon. Habang papunta, aksidente niyang nakita ang sasakyan ni Hochiol at palihim niya itong sinundan hanggang sa isang abandonadong gusali. Ngunit hindi alam ni Kim Jinman na lahat ng kilos niya ay matagal nang minamanmanan ni Park Hochiol. Alam na alam ni Hochiol na inutusan si Kim Jinman ni Chairman An upang hulihin siya. Walang sabi-sabi, bigla niyang inatras ng malakas ang sasakyan at isiniksik si Kim Jinman sa tambak ng mga sirang kagamitan, dahilan upang malubha itong masugatan. Sa kabutihang palad, hindi naging fatal ang kanyang mga sugat at agad siyang naisugod ng mga tauhan niya sa ospital. Pagkagising niya, narinig ni Kim Jinman ang kanyang kasamahan na nagsabing sumama siya kay Hochiol dahil ipinangako nitong babayaran ang kanyang mga utang. Napabuntong hininga na lamang si Kim Jinman at binalaan ang kasamahan niyang si Do-han na mag-ingat. Ipinaliwanag niyang lubog si Hochiol sa napakalaking utang sa sugal at desperado itong kumapit sa pag-asang dala ng ginto sa kabaong. Sinabi rin niyang kapag nahuli ni Hochiol si Haan, may kabaong man o wala, impyerno pa rin ang kahahantungan nito. Ipinaliwanag pa ni Kim Jinman kay Do-han na imposibleng matulungan siya ni Hochiol na bayaran ang mga utang nito habang gusto nitong angkinin ng mag-isa ang lahat ng ginto. Marami na raw ginawang maruruming hakbang si Hochiol kaya sukdulan na ang galit ni Chairman An at gusto na lamang itong mawala sa lalong madaling panahon. Kapag nalaman ni Chairman An na lihim na nagtatrabaho si Do-han para kay Hochiol, siguradong magiging napakasama ng kahihinatnan niya. Pagkatapos noon, inalok ni Kim Jinman si Do-han ng bahagi mula sa reward gold na matatanggap niya kay Chairman An kapalit ng isang kondisyon, manatili ito sa tabi ni Hochiol at patagalin hanggat maaari ang oras nito roon. Mukhang magandang deal iyon kaya tuluyan ng kumampi si Do-han kay Kim Jinman. Agad niyang pinaalis ang lahat ng tauhang nagbabantay sa kwarto ng ina ni Hiju upang matiyak ang kaligtasan nito. Samantala, natuklasan ni Hiju na may listening device pala si Kim Jinman sa ospital. Agad niyang tinawagan ang kanyang tiyahin at ipinahanap ang device upang maitapon ito. Matapos ipaalam kay Hiju ang tungkol doon, bumalik ang tiyahin niya sa kwarto at nadatnan si Kim Jinman. Hiniling nito sa babae na tawagan si Hiju at sabihing huwag nang bumalik sa ospital dahil kapag natagpuan siya ni Hochiol, siguradong papatayin siya nito. Tulad ng dati, pinayuhan pa rin siya ni Kim Jinman na isuko na ang ginto kapalit ng isang tahimik at ligtas na buhay. Ngunit matapos muntik mamatay, lubos nang nagbago ang pananaw ni Hiju at Woogie. Takot na ngayon si Woogie. Pakiramdam niya ay mas mabuting ibalik na lamang ang ginto upang matapos na ang lahat bago pa sila tuluyang mapahamak. Pero para kay Hiju, imposible na iyong mangyari. Naibigay na niya kay Lee Do-kyung ang kalahati ng ginto kaya hindi na ito maibabalik ng buo. Bukod doon, matapos niyang malasap ang kapangyarihan at pagkakataong makabangon sa buhay dahil sa ginto, ayaw na niyang bumalik sa dati niyang mahirap na pamumuhay. Sa kaibuturan ng kanyang isip, naniniwala na si Hiju na ang ginto ay gantimpalang nararapat lamang sa kanya matapos ang lahat ng paghihirap at trahedyang pinagdaanan niya. Bago yon, maaga nang napagtanto ni Hiju at Woogie ang panganib at binalak nilang ibalik ang ginto upang ayusin ang lahat. Si Hiju mismo ang nakipagkita kay Kim Jinman sa minahan upang ipaabot ang ginto. Upang masigurong hindi magbabago ang isip ni Hiju sa huling sandali, kinadena siya ni Kim Jinman sa pinto ng sasakyan. Ngunit hindi nila alam na si Do-han ay naglagay na ng tracking device sa mismong sasakyang iyon. Pagkaalis nila, agad niya silang sinundan. Habang nasa daan, upang patunayan na hindi niya balak angkinin ang ginto at tunay niyang gustong iligtas si Hiju, tumawag si Kim Jinman kay Chairman An at ibinigay ang lokasyon ng pinagtataguan ng ginto. Ngunit hindi niya binanggit ang pangalan ni Hiju. Hindi niya alam na mula simula hanggang dulo, panlilin lang lamang pala iyon ni Hiju at wala talagang gold bars doon. Pagdating nila sa tunnel, bumaba agad si Kim Jinman upang hanapin ang ginto. Ngunit dahil hindi niya alam ang eksaktong lugar, bumalik siya upang tanungin si Hiju.
Pagharap niya, nakita niyang nakatutok na sa kanya ang baril ni Hiju. Doon niya napagtantong naloko siya. Habang galit at nagmamadaling tinatanong ni Kim Jin-man si Hiju kung nasaan talaga ang ginto dahil natatakot siyang dumating si Chairman An, biglang lumitaw si Do-han mula sa likuran at inatake si Hiju. Matapos malaman ang tunay na halaga ng ginto, pinili ni Do-han na traidorin si Ho-cheol. Hindi na rin niya pinansin ang babala ni Kim Jin-man na kapag nalaman ito ni Chairman An, wala na siyang magiging ligtas na daan. Ang gusto niya na lamang ay angkinin ang ginto. Upang protektahan ang kanyang anak, napilitan si Kim Jin-man na makipaglaban kay Do-han. Ngunit dahil mas malakas si Do-han, mabilis siyang nakontrol nito. Sa pagkakataong iyon, nakakuha si Hiju ng isang kahoy at hinampas niya si Do-han, ngunit halos wala itong epekto. Itinulak siya ni Do-han sa gilid at patuloy na pinagbubugbog si Kim Jin-man. Akala nila ay matatapos na ang buhay ni Kim Jin-man, ngunit dumating si Woogie sa tamang oras. Isang malakas na suntok ang pinakawalan niya, dahilan upang tumama ang ulo ni Do-han sa bato at mamatay ito agad. Matapos mawalan ng kasamahan, itinutok ni Kim Jin-man ang baril kay Woogie upang pilitin si Hiju na sabihin kung saan nakatago ang ginto. Sinubukan siyang pakalmahin ni Hiju at pinigilan na gumawa ng kalokohan dahil wala naman siyang makukuhang ginto. Sakto namang dumating ang mga tauhan ni Chairman An, kaya napilitan si Kim Jin-man na magparaya at ilabas silang dalawa roon. Sa panig ni Chairman An, nang malaman niyang pinaasa lamang siya, halos sumabog siya sa galit. Kasabay nito, matagumpay na nakatakas si Lee Dok-yung papuntang ibang bansa. Nakipag-ugnayan siya sa isang kakilala upang ibenta ang ginto at gawing pera. Pagkatapos, tinawagan niya si Hiju at nangakong ipapadala ang pera matapos maibenta ang lahat ng ginto. Samantala, nagtungo si Kim Jin-man sa isang karaoke employee at nagkunwaring may surprise inspection. Doon niya kinuha ang droga mula sa katawan ng lalaki. Ngunit patuloy pa rin siyang tinatawagan ni Chairman An upang usisain. Dahil hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang nangyayari, napilitan siyang magsinungaling. Upang protektahan si Hiju mula sa lahat ng naghahanap sa kanya, dinala siya ni Kim Jin-man sa presinto at ikinulong sa kasong pag-ingat ng iligal na droga. Doon, pilit niyang pinayuhan si Hiju na tumigil na. Sinabi niyang ang ginto ni Chairman An ay puro maruming bagay at ang paghawak nito ay parang kusang pagpasok sa bitad. Doon inamin ni Hiju na matagal na niyang ibinigay ang kalahati ng ginto sa kanyang kasintahan na tumakas na papuntang ibang bansa. Hindi makapagsalita si Kim Jin-man sa sobrang pagkabigla sa pagiging inosente at padalos-dalos ng kanyang anak. Ginamit pa yon ni Hiju upang hikayatin ang sariling ama na kumampi sa kanya. Nangako siyang dodoblehin ang perang ibinibigay noon ni Chairman An kapalit ng pagpanig nito sa kanya. Habang nakikita ni Kim Jin-man ang anak na lalo pang lumulubog sa putik, labis siyang nasaktan. Alam niyang ang gintong iyon ay parang tiket na magdadala kay Hiju sa kamatayan. Dahil hindi niya makumbinsi ang anak, nagpasya siyang gamitin ang sarili niyang paraan at tinawagan si Woogie. Sinabi niyang dinala si Hiju sa presinto at binalaan si Woogie na huwag na itong kukontakin muli. Kinabukasan, pumunta si Kim Jin-man kay Chairman An at nagsinungaling na inatake siya kagabi ng mga tauhan ni Ho-cheol, kaya nakataka si Hiju. Pagkatapos, nangako siyang kung bibigyan pa siya ng isang araw, tiyak na mababawi niya ang buong ginto para sa Chairman. Dahil matagal na siyang naghihintay, wala nang nagawa si Chairman An kundi bigyan siya ng huling pagkakataon. Pag-alis niya, dumaan si Kim Jin-man sa ospital upang bisitahin si Yeo Sonok sa kanyang huling sandali. Nagmakaawa si Sonok na hayaan niyang mabuhay si Hiju sa buhay na lagi nitong pinapangarap. Nang tumango si Kim Jin-man at nangako, payapang nalagutan ng hininga si Yeo Sonok. Sa harap ng pagpanaw ng babaeng minahal niya, hindi napigilan ni Kim Jin-man ang sarili at humagulgol. Upang tulungan ang anak na magkaroon ng buhay na walang alalahanin, pinuntahan niya si JT ng gabing iyon. Sa labas, maayos siyang nakipag-usap at pinayuhan si JT na pauwiin na ang mga taong nagbabantay sa ospital upang hindi na magulo pa. Ngunit ang totoo, palihim siyang naglagay ng listening device upang makuha ang mga sikreto ni JT. Pagkatapos, kusang pinuntahan ni Kim Jin-man ang kampo ng mga Cambodian na nakikipagtulungan kay Chairman An. Diretsahan niyang ibinunyag na peke ang lahat ng tao ni Chairman An. Upang kumpirmahin kung naroon pa ang ginto, agad na pinuntahan ng batang Cambodian si Chairman An at hiniling na ipakita ang mga gold bars. Napilitan si Chairman An na utusan si JT na dalhin sila upang tingnan ang ginto. Ngunit alam ni JT ang tunay na pakay ng kanyang amo. Nang makarating ang sasakyan sa liblib na bahagi ng bundok, bigla siyang nagtraidor at sinubukang patahimikin ang batang negosyante. Ngunit hindi niya inaasahan na napakalakas lumaban ng batang Cambodian. Hindi lamang nito pinabagsak ang lahat ng tauhan, nakaligtas pa siya ng parang himala. Dahil nabigo ang tangkang pagpatay sa batang Cambodian, labis na nabahala at nataranta si JT. Sakto namang tumawag si Ho-cheol upang tanungin kung nasaan si Woogie. Mabilis na nagsinungaling si JT at sinabing naglagay na siya ng tao sa gold shop. Kapag lumitaw si Woogie, mahuhuli agad ito. Lahat ng plano at usapan nilang dalawa ay narinig ni Kim Jin-man sa pamamagitan ng listening device. Sa sandaling iyon, biglang tumunog ang cellphone ni Hiju habang hawak siya ni Kim Jin-man. Nang malaman niyang si Lee Dok-yung ang tumatawag, ginamit niya mismo ang anak bilang hostage upang magkunwaring nanghihingi ng ransom. Sinabi niya na kung gusto ni Dok-yung na mabawi si Hiju, kailangan niyang dalhin ang ginto sa Lucky Gold Shop upang ibenta. Sa pagkakataong iyon, buo na ang desisyon ni Kim Jin-man na palayain si Hiju upang mahanap nito ang buhay na lagi niyang pinangarap. Wala na siyang pakialam sa ginto dahil alam niyang nabigo niya si Yeo Sonok at hindi na niya hahayaang muling masaktan si Hiju. Upang magkaroon ng makatuwirang dahilan sa pagpapalaya kay Hiju, tinanggap ni Kim Jin-man ang dating alok ni Hiju na doble ang kabayaran.
Ibinalik din niya ang lahat ng personal na gamit nito, kaya opisyal nang natapos ang malupit na kalkulasyon sa pagitan nilang dalawa. Bago pa alisin si Hiju, mahigpit siyang binalaan ni Kim Jinman na huwag sagutin ang tawag ni Woogie o ni Lee Dokyung dahil isang sagot lang ay maaari nang mabunyag ang lokasyon niya. Bago sila maghiwalay, iniwan ni Hiju kay Kim Jinman ang 2 gold bars bilang tanda ng kanilang kasunduan. Pagkatapos, tinawagan ni Kim Jinman si JT at sinadyang ipaalam ang impormasyon upang masabi nito kay Hocheol na lilitaw si Dokyung sa Lucky Gold Shop kinabukasan ng gabi. Pagkatapos, lihim din niyang ipinaalam kay Chairman An na parehong pupunta sina Dokyung at Hocheol sa Lucky Gold Shop. Ang totoo, plano ni Kim Jinman na gamitin mismo si Chairman An upang linisin ang dalawang lalaki. Kapag nawala sina Dokyung at Hocheol, matatapos din ang lahat ng problema niya. Kasabay nito, matapos makalaya, agad na pinuntahan ni Hiju si Donggu upang mag-book ng biyahe palabas ng bansa. Doon, ibinunyag ni Donggu na nagpabook din si Dokyung sa parehong oras ng pag-alis niya. Nang malaman ni Hiju na lihim na bumalik sa bansa si Dokyung, nataranta siya dahil alam niyang siguradong susubukan nitong ibenta ang natitirang ginto. Agad na bumalik si Kim Hiju sa pawn shop. Kasabay nito, dahil sa sobrang pag-aalala ni Woogie para kay Hiju, naglakas loob siyang bumalik sa pawn shop nito. Nang makita niyang nagbabantay sa pintuan ang mga tauhan ni JT, sinadya niyang tumawag at nagpakalat ng maling impormasyon na nadala niya si Hiju sa slaughterhouse upang iligaw sila. Nang umalis ang mga tauhan, palihim na pumasok si Woogie sa pawn shop, umaasang mahahanap niya ang gintong itinago ni Hiju upang dalhin ito at sunduin siya. Matapos maghalungkat, nakakita siya ng isang gold bar sa kabinet ng banyo. Ngunit habang patuloy siyang naghahanap, biglang lumitaw si Lee Dokyung. Kahit pilit ipinaliwanag ni Woogie na dumating siya upang iligtas si Hiju, hindi ito pinaniwalaan ni Dokyung. Sa halip, pinilit siyang sabihin kung saan nakatago ang natitirang ginto. Wala nang ibang magawa si Woogie kaya sinadya niyang buksan ang shower at sinamantala ang pagkakataon upang makipaglaban kay Dokyung. Nang malapit nang manaig si Woogie at patumbahin si Dokyung, nakuha ni Dokyung ang baril at binaril siya. Pagbalik ni Hiju sa pawn shop, nakita niya si Woogie na nakahandusay at hindi gumagalaw. Nanlumo siya dahil akala niya ay patay na ito. Mabuti na lamang at humihina pa si Woogie. Pagkagising niya, ang unang ginawa ni Woogie ay tumakbo sa banyo upang tingnan ang ginto. Gaya ng inaasahan, wala na ang lahat ng gold bars. Nang makita ni Woogie na pinaghihinalaan siya ni Hiju na siya ang kumuha ng ginto, pilit niyang ipinaliwanag na dumating doon si Dokyung at kinuha ito. Habang nagtatalo sila, bumalik ang mga tauhan ni JT. Nagpanik si Woogie at mabilis na hinila si Hiju palabas. Habang tumatakas, naalala ni Woogie na tiyak na na-record ng dashcam ang sasakyan ni Dokyung kaya pinasuri niya agad ito kay Hiju. Tama nga sila, nakita nila si Dokyung na tumatakas sakay ng isang puting kotse. Habang si Woogie ay tutok na tutok sa pagbawi ng ginto, nanatiling kalmado si Hiju dahil may iba na siyang plano. Samantala, walang kaalam-alam si Dokyung sa pakana ni Kim Jinman at dumiretso siya sa Lucky Gold Shop ayon sa plano. Agad napansin ng may-ari ng gold shop ang kakaiba sa kanya. Nagkunwari itong kukuha ng cash, ngunit ang totoo ay tumawag siya kay JT upang salubungin ang bisita. Sa oras na yon, bulag pa rin si Park Hocheol sa katotohanan. Naniniwala pa rin siyang kakampi niya ang trader na si JT, kaya sinamahan niya ito sa gold shop upang hulihin si Dokyung. Sa loob, hindi pa nauunawaan ni Dokyung ang nangyayari nang biglang pumasok ang isang grupo ng gangster at mabilis siyang pinigil. Nang halughugin siya, nakita nilang peke ang passport ni Dokyung kaya agad nilang iniulat ito sa kanilang boss. Pagdating ni Hocheol upang tanungin siya tungkol sa lokasyon ng ginto, akala niya ay matapang si Dokyung. Ngunit lumabas ang tunay nitong pagkatao. Upang mailigtas ang sarili, walang pag-aalinlangan nitong ipinagkanulo si Hiju. Sinabi niyang alam ni Hiju kung saan nakatago ang ginto, ngunit naghiwalay na sila kaya hindi ito basta magsasabi ng lokasyon. Akala ni Dokyung ay makakaligtas siya matapos isuko si Hiju, ngunit hindi naniwala si Hocheol na hiwalay na sila. Kinuha niya ang telepono ni Dokyung at direktang tinawagan si Hiju. Inakala ni Dokyung na si Kim Jinman ang sasagot, ngunit ang boses sa kabilang linya ay kay Hiju. Mabilis niyang binalaan si Hiju na patayin ang tawag at huwag pumunta roon. Ngunit inagaw ni Hocheol ang telepono at inutusan si Hiju na sabihin ang lokasyon ng ginto kung gusto niyang palayain si Dokyung. Nang maunawaan ni Hiju na bihag ni Hocheol si Dokyung, muling lumambot ang puso niya at pumayag siyang ibigay ang kabaong kay Hocheol. Pilit siyang pinigilan ni Woogie at sinabihang huwag pumunta sa tagpuan at hayaan na lamang si Dokyung dahil hindi rin ito mabuting tao. Ngunit hindi kayang tiisin ni Hiju na makita si Dokyung na papunta sa kamatayan. Nang tutulan siya ni Woogie, nagsinungaling siya at sinabing babalik lamang siya sa gold shop upang agawin muli ang gintong hawak ni Dokyung at agad natatakas. Ngunit sa puso niya, desidido siyang pasukin ang lugar upang iligtas ang lalaking minahal niya. Pagdating nila roon, naghiwalay sila upang maghanap. Di nagtagal, nakita ni Woogie ang sasakyan ni Dokyung. Akmang babasagin na niya ang salamin nang bigla niyang makaharap si Kim Jinman na matagal nang nakaabang doon. Nang malaman ni Kim Jinman na ginto ang pakay ni Woogie, masigla niya itong sinuportahan. Ngunit kahit halughugin nila ang buong sasakyan, wala silang natagpuang kahit isang piraso ng ginto. Tinawagan nila si Hiju, ngunit hindi ito sumagot. Doon nila napagtanto na niloko ni Hiju si Woogie upang makapasok sa gold shop at iligtas si Dokyung. Kahit mahirap hulaan ang tunay na puso ng tao, nauna nang naipadala ni Dokyung ang buong perang nakuha sa pagbebenta ng ginto sa account ni Hiju. Mula sa isang tabong sulok, nakita ni Hiju si JT. Maya-maya ay dumating din si Hocheol. Upang malaman kung tunay bang kakampi niya si JT, biglang hiningi ni Hocheol ang telepono nito.
Nagbigay si Hochio ng napakagandang alok. Kung hindi raw lihim na nakikipag-ugnayan si JT kay Chairman An, bibigyan niya ito ng bahagi ng ginto. Dahil napasok sa alanganin, kahit takot na takot si JT, pinilit niyang manatiling kalmado at ibinigay ang telepono. Ngunit nabasa na ni Hochiol ang tunay na mukha ni JT. Walang awa niya itong pinatay. Pagkatapos, nang suriin niya ang telepono, nalaman niyang palihim palang nagsusumbong si JT kay Chairman An. Samantala, habang sinusuri ni Woogie ang sasakyan, napansin niyang dala ni Hiju ang baril. Nang tignan niya ang dashcam, nalaman niyang pumunta ito sa gold shop. Nawalan ng masabi si Kim Jinman sa katigasan ng ulo ng anak at nagmadali silang pumunta roon. Kasabay nito, nang makita ng mga tauhan ni JT na bumalik si Hochiol ng mag-isa at puno ng dugo, agad nilang naunawaan ang nangyari. Hindi na rin ito itinago ni Hochiol at walang awa niyang pinatay ang mga tauhan. Nang may isang nagtangkang tumakas, hinabol niya ito at binaril. Narinig ni na Kim Jinman at Woogie ang putok ng baril. Inutusan ni Kim Jinman si Woogie na paandarin ang sasakyan at maghintay upang masundo si Hiju, habang siya naman ang papasok sa gold shop upang tumulong. Kasabay nito, nang makita ni Hiju na wala nang nagbabantay sa tindahan, pumasok siya dala ang baril at sa wakas ay nakita si Dokyung na nakakulong sa storage room. Habang nagtutulungan silang tumakas, biglang bumalik si Hochiol. Sa matinding panganib, sumugod si Dokyung upang harapin ang kalaban, ngunit mabilis siyang pinabagsak ni Hochiol. Nagpanik si Hiju at nagpaputok, ngunit dahil hindi siya sanay gumamit ng baril, puro sablay ang kanyang mga bala. Nang maubos ang bala, nagkaroon ng pagkakataon si Hochiol na lumaban. Sakto namang dumating si Chairman An kasama ang kanyang mga tauhan at pinalibutan ang lugar. Sa loob ng gold shop, walang tigil na pinahirapan ni Hochiol si Dokyung upang pilitin si Hiju na sabihin kung saan nakatago ang ginto. Kahit hirap na hirap, paulit-ulit na binalaan ni Dokyung si Hiju na huwag sasabihin ang pinagtataguan ng ginto dahil kapag nagsalita siya, pareho silang papatayin. Lalong nagalit si Hochiol sa sinabi niyang iyon at walang awa niyang binaril si Dokyung. Nasaksihan ni Hiju ang pagkamatay ng lalaking minahal niya. Tuluyan siyang gumuho at napaiyak. Ngunit walang awa si Hochiol. Sinunggaban niya si Hiju at pinilit siyang sabihin kung saan nakatago ang ginto. Nang tutukan na siya nito ng baril, mabilis na pumasok si Kim Jinman sa tindahan at binaril si Hochiol sa kamay. Sa labas, minaneho ni Woogie ang sasakyan at binangga ang malaking billboard upang harangan ang mga tauhan ni Chairman An, nagbibigay ng mahalagang oras sa tatlong nasa loob. Sa loob ng gold shop, habang pinipigilan ni Kim Jinman si Hochiol, mabilis na nagreload si Hiju at binaril si Hochiol sa balikat. Ngunit sa kasamaang palad, tinamaan din si Hiju ng bala. Kahit malubha ang sugat, pinilit ni Hiju na tumayo at pinakawalan ang huling bala upang patayin ang halimaw na si Hochiol. Matapos may paghiganti ang lahat, nanghina siya at bumagsak. Nang mawalan siya ng malay, agad na tumakbo sina Kim Jinman at Woogie upang tingnan ang kalagayan niya. Bago tuluyang himatayin, ibinunyag ni Hiju na ang natitirang ginto ay nasa processing workshop. Buong buhay niya, nais lamang niyang mamuhay ng normal at tahimik, ngunit paulit-ulit siyang itinulak ng kapalaran sa nakakapagod na laban. Ang mga huling salitang iyon ang gumising sa pagmamahal ng ama at matinding pagsisisi sa puso ni Kim Jinman. Sa oras na iyon, mahigpit nang napalibutan ng mga tauhan ni Chairman An ang labas. Halos imposible nang mailabas si Hiju. Kaya mag-isang nagtungo si Woogie sa processing workshop upang hanapin ang ginto. Hindi niya inaasahan na palihim din siyang sinundan ni Kim Jinman. Pareho silang may sariling hangarin, walang tiwala sa isa't isa, at pareho nilang gustong makuha ang ginto upang mailigtas ang buhay ni Hiju. Habang matindi silang nagtatalo, ibinunyag ng goldsmith ang katotohanan. Matagal na palang nakapaghanda si Hiju at inutusan niya itong gumawa ng malaking dami ng pekeng ginto. Ang bagay na pinag-agawan nila ngayon ay peke at walang halaga. Samantala, si Hiju, na malubhang sugatan at walang malay, ay nabihag ni Chairman An. Matapos siyang dalhin sa slaughterhouse upang lapatan ng unang lunas, sinimulan nito ang brutal na pagtatanong. Dahil nanatiling tahimik si Hiju, nagwala si Chairman An sa galit. Muntik pa nitong operahan si Hiju ng buhay upang pilitin siyang sabihin kung saan nakatago ang ginto. Sa mismong sandali ng kamatayan, nakatanggap si Chairman An ng larawan ng ginto mula kay Kim Jinman. Ginamit ni Kim Jinman ang gintong iyon bilang kapalit at hiniling na ipagpalit ito sa buhay ni Hiju. Nagduda si Chairman An at tinanong si Kim Jinman kung bakit niya nagawang kalabanin siya para lamang sa isang taong hindi naman niya kadugo. Nang malaman niyang anak pala ni Kim Jinman si Kim Hiju, sa huli ay pumayag din si Chairman An sa palitan. Bago ang transaksyon, pumunta si Kim Jinman sa kolumbarium at kinuha ang ore ng abo ni Yeosono. Ibinigay niya ito kay Woogie at mahigpit na sinabi na pagkatapos ng palitan, agad nitong ilayo si Hiju. Hindi sila dapat lilingon at wala na rin dapat pang panghinayangan. Nang marinig iyon ni Woogie, agad niyang naunawaan na handa na si Kim Jinman na isakripisyo ang sarili. Gagamitin ito ang sariling buhay kapalit ng kapayapaan ng anak. Nang gabing iyon, nagtungo sila sa abandonadong gusali para sa transaksyon. Dinala ni Chairman An ang isang gold appraiser upang suriin ang ginto. Matapos makumpirmang tunay ang gintong dala ni Kim Jinman, saka lamang pinakawala ni Chairman An si Hiju. Sa sandaling iyon, paulit-ulit na minadali ni Kim Jinman ang anak na umalis agad habang hindi pa natutuklasan ng appraiser na peke ang natitirang ginto upang tuluyan siyang makatakas. Nagkatinginan mula sa malayo ang mag-ama, hindi nila alam na yon na pala ang kanilang huling pamamaalam. Hindi nagtagal, nabunyag na peke ang natitirang ginto. Nang malaman ni Chairman An na naloko siya, agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na palibutan si Kim Jinman. Hindi nag-atubili si Kim Jinman at agad siyang nagpaputok upang bigyan si Hiju ng ilang mahalagang segundo para makatakas.
Sa sandali ng kamatayan, sumagi sa isip niya ang mukha ni Yeo Sonok at ng kanyang munting anak na para bang pelikulang mabagal na bumabalik sa alaala. Sa huling lakas na natitira sa kanya, hinawakan ni Kim Jinman ang gatilyo at siya mismo ang tumapos sa kanyang buhay na puno ng kasalanan. Sa sasakyang tinatakasan nila, masaya pa si Woogie dahil nakaligtas silang dalawa sa panganib. Ngunit napakaraming pagtataksil na ang naranasan ni Hiju kaya wala na siyang mapagkatiwalaan. Dahil natatakot siyang kapag nalaman ni Woogie ang sikreto ng ginto ay baka manaig din ang kasakiman nito, malamig niyang itinutok ang baril at pinilit siyang bumaba sa sasakyan sa gitna ng daan. Kahit itinaboy siya ng ganoon kalupit, hindi nagreklamo si Woogie. Tahimik lamang niyang pinanood ang paglayo ni Hiju at sinabihang mag-ingat siya. Mula noon, tuluyan silang naghiwalay ng landas. Pagkatapos, mag-isang dinala ni Hiju ang ginto kay Donggu at ginamit ang isang gold bar kapalit ng tiket ng barko palabas ng bansa. Habang nasa biyahe, sa upuan ng driver, aksidente niyang nakita ang paketeng iniwan ni Kim Jinman. Sa loob nito ay ang urn ng abo ng kanyang ina. Sa sandaling iyon, napaiyak siya ng husto dahil naunawaan niyang parehong patay na ang kanyang mga magulang. Lumipas ang panahon at si Hiju ay nagpalit ng pangalan at nanirahan sa France gamit ang bagong identidad na Haan. Hawak ang malaking kayamanan at ang natitirang ginto, sa wakas ay nakuha niya ang buhay na matagal niyang pinapangarap. Isang araw, dumaan siya sa paborito niyang bakery upang kunin ang tinapay. Ibinigay sa kanya ng may-ari ang isang kahon. Nang buksan niya ito, puno ito ng US dollars at may kasama pang isa pang urn, ang abo ni Kim Jinman. Doon niya nalaman na si Woogie pala ang tahimik na nag-ayos ng lahat sa likod ng mga pangyayari. Hindi pala tuluyang naputol ang ugnayan nila at nanatili silang pinakapinagkakatiwalaang kasama ng isa't isa. Maingat na itinago ni Hiju ang pera at ang natitirang gold bars habang tahimik niyang hinihintay ang dating kasama mula sa malayo. Akala niya, matapos ang lahat ng paghihirap, tuluyan na nilang maiiwan ang gulo at makakapamuhay ng payapa. Ngunit muling dumating ang panganib. Ang batang Cambodian na himalang nakaligtas sa paglipol noon ay palihim na natunton siya hanggang France. Pinuntahan nito ang bakery na madalas puntahan ni Hiju at nagtanong tungkol sa babaeng nagngangalang Haan. Mabuti na lamang at napansin ng may-ari ng bakery ang mabangis nitong mukha at masamang intensyon, kaya nagkunwari siyang walang alam. Sinabi niyang dahil sa dami ng customer, hindi niya matandaan ang mukha ng babaeng iyon. Kung magiging payapa ba ang buhay ni Hiju at Woogie pagkatapos nito, walang kasiguraduhan. At dito nagtatapos ang ating serye. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa muli.